Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1289-96. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natatakot ako. Baka ayaw kong umalis kapag nakasalubong ko siya. Mahinang buntong hininga ng babaeng nakapula, ang kanyang mga mata ay kasing amo ng umaagos na tubig. Nakatingin siya kay Alvin na nasa ilalim ng mga ulap. Baka ayaw niya akong umalis. Ang brat na iyon ay may mga babae sa magkabilang panig ngayon. Natatakot ako na nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa iyo, nanunuya ang matanda. Napangiti ng mahina ang ginang. Nakita ko na rin sa wakas ang dalawa niyang fiancé. Outstanding sila gaya ng sinabi niya. Hindi, mas outstanding sila kaysa sa sinabi niya sa akin. Biglang sinabi ng matanda, maaari kang manatili kung ikinalulungkot mo ang iyong desisyon. Ipapaalam ko sa kanila para sa iyo. Kung pagsisisihan ko ang desisyon ko, baka isipin nila na niloloko mo sila at pinapatay ka pa. Kung patay ka, aalisin nila ako sa huli. Sa oras na iyon, baka kaladkarin ko siya sa ganito. Umiling ang ginang. Kung pareho ang pagtatapos, hindi ko nakikita ang punto ng paglikha ng hindi kinakailangang drama. Sabik siyang makita si Alvin. Gayunpaman, alam niyang hindi ngayon ang pinakamagandang oras. Kuya Darfield, alam mo ba? Ako, si Irish, ay naibalik ang aking alaala. Napaisip ang ginang sa sarili. Siya si Irish na dinala pabalik sa Lost Stone Forest ng Cloud Continent. Ang taong kumuha sa kanya ay ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang damit sa tabi niya, si Hugo. Lady, ang pagkakaiba sa pagitan ng Saintland at dito, o kahit na ang Cloud Continent, ay parang langit at lupa. Kung aalis ka ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan mo siya makikitang muli? Napabuntong hininga si Hugo. Magkikita tayo balang araw, sabi ni Irish, nakaramdam ng matinding affirmative instinct. Umalis man siya sa pagkakataong ito, alam niyang muli niyang makikilala ang lalaking pinapangarap niya. Let's go, sabi ni Irish at pagkatapos, tila binago niya ang kanyang sarili sa isang bola ng apoy. Lumipad siya at nawala sa langit. Pagkatapos, sinundan siya ng mabuti ni Hugo. Bago umalis si Irish, nahulog ang isang tableta mula sa kinaroroonan niya kanina. Sinadya niya itong iwan. Pinuno ng mga sinaunang salita na mahirap maintindihan ang tableta. Pinakamahalaga, ang gilid ng tablet ay na-chip. Whoosh! Ang tablet ay nahulog sa mabilis na bilis na nagpa-alerto kay Alvin at sa iba pa. Sunod-sunod na tumingin sa langit ang lahat. Isang sulyap ay sapat na para mapansin nila ang nahuhulog na tableta at nalaglag ang kanilang mga panga. Ano? Anong nangyayari? Nakakita na ako ng ulan, nyebe, at maging ng granizo, ngunit ito ay isang tablet sa oras na ito. Isang disipulo ng Lazarus Peak ang lumunok ng malakas na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na masaksihan ang isang tableta na nahulog mula sa langit. Isang Devil Seal tablet. Habang ang lahat ay natulala sa nangyayari kasama na si Martial Emperor Lazarus Harris. Nang makilala ang tablet, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ito ay ang Devil Seal tablet. Anak, peke ang Devil Seal tablet. Sa kanyang nasasabik na pagkatulala, bago pa maisip ni Alvin ang dahilan kung bakit nahuhulog ang Devil Seal tablet mula sa langit, narinig ang boses ni Bart. Para siyang malamig at basang kumot na ibinato sa kanya at ginugulo siya. Ito ay peke. Puno ng hinala, lumukso siya sa langit at nasalo ang Devil Seal tablet. Talagang peke ito. Napag-alaman niyang peke ang Devil Seal tablet nang mahuli niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang Devil Seal tablet ay hindi banyagang bagay sa kanya. Malinaw pa niyang naalala ang mga sangkap ng Devil Seal tablet. Ang peking Devil Seal tablet na ito ay may malaking pagkakaiba sa bahagi ng tunay na Devil Seal tablet. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang peking Devil Seal tablet na hawak niya sa kanyang mga kamay ay peke ng direktang disipulo ni Lost Stone Forest Martial Emperor, si Lawrence. Napik ni Lawrence ang peking tablet bago niya makuha ang totoong item. Natural lamang na ang bahagi ay may malaking pagkakaiba kumpara sa tunay.
Gayunpaman, ang peking Devil Seal tablet na pinik ni Lawrence sa pamamagitan ng pagkopya sa tunay, na inalis ni Marshal Emperor Shi ay may katulad na bahagi sa totoong tablet. Matagal nang nakipag-ugnayan si Irish sa Devil Seal tablet kaya hindi niya namalayan na peke pala ito nang ibigay sa kanya ni Marshal Emperor Shi ang peking Devil Seal tablet na kinopya ni Lawrence kanina. Ang peking Devil Seal tablet ay nagkapira-piraso nang ipasok ni Alvin ang kanyang enerhiya dito. Ito ay naging hindi mabilang na mga piraso ng graba at nahulog sa lupa. Whoosh! Halos sa sandaling durugin ang peking Devil Seal tablet, lumundag si Alvin sa kalangitan at dumaan sa mga ulap, na lumitaw sa itaas ng mga ito. Marami siyang tanong na hindi nasasagot. Bagamat peke ang Devil Seal tablet, saan ito nanggaling? Hindi siya makapaniwala na kagagaling lang nito sa langit. Kanina lang siguro may tao dito. Iniwan niya ang peking Devil Seal tablet at umalis. Ano ang intensyon niya? Hindi niya moari kung ano ang nangyari sa kabila ng pag-crack ng kanyang ulo. Kuya Alvin, ano ang nangyari ngayon? Sa sandaling iyon, si Harris na tumalon sa hangin pagkatapos niya ay dumating sa tabi niya at nagtanong na may pagdududa na nakasulat sa buong mukha niya. Sumunod sina Megan at Kelly at tumingin kay Alvin na may pag-aalinlangan din. Sa una ay mayroon ako ng eksaktong tablet. Ang boost na ibinibigay nito ay maihahambing sa isang quasi-royal grade spirit weapon. Ngunit nawala ko ang tablet na ito noong isang taon bago ako nawala ng memorya, sabi ni Alvin, ang tablet na ngayon ay peke. Hindi ito ang tablet na mayroon ako. Ganun ba? Natigilan si Harris at medyo natahimik, hindi maisip kung paano nangyari iyon. Maya-maya, parang may naalala siya na naging dahilan ng pagiging solemn na niya. Yung baliw na Marshal Emperor Holland. Paano siya maglakas loob na atakihin ka dahil lamang sa gumugol ka ng kaunting oras sa kanyang mga alagad? Sinubukan pa niya akong patayin. Isa siyang baliw. Bulalas ni Harris, inaalala ang nangyari kanina. Naalala niya ang eksena nang lumitaw si Marshal Emperor Holland at inatake si Alvin, pagkatapos ay tinangkas siyang patayin pagkatapos, masugitan, si Alvin. Medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Alvin matapos marinig si Harris. Siya lang ang nakakaalam ng dahilan kung bakit naging ganoon ang ugali ni Marshal Emperor Holland. Taliwas sa sinabi niya, hindi siya pumunta para sa kanyang dalawang direktang disipulo na inalis sa kanya ni Alvin. Ang ultimate goal ni Marshal Emperor Holland ay si Alvin. Para kay Marshal Emperor Holland, siya ang ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshal Emperor at isang hindi mabibaylang kayamanan. Mabuti na lang at tumulong ang nakatatanda. Kung hindi, ako, si Harris ay patay na, napabuntong hininga si Harris. Ang mga salita ni Harris ay nagpatingin kina Megan at Kelly sa mga mata ng isa't isa. Nakita nila ang sarili nilang sorpresa na naaninag habang malinaw sa kanila ang nangyari kanina. Ang kanilang lalaking si Alvin ang nagligtas kay Harris mula sa kamay ni Marshal Emperor Holland gamit ang kanyang busog at palaso. Siya ang humila kay Harris palabas ng mga pintuan ng impyerno. Gayunpaman, hindi sila nagkusa na sabihin ito kay Harris. Alam ng kanilang lalaki na sasabihin mismo kay Harris kung gusto niyang malaman niya. I wonder kung sino ang senior na iyon. Isa kaya siya sa 3 Hidden Fog Island Masters? Nag-isip si Alvin. Hindi. Umiling si Harris. Nakita ko na ang 3 Hidden Fog Island Masters minsan sa nakaraan. Bagamat ang senior ay may malakas na kakayahan, sa palagay ko ay hindi siya kapantay ng 3 Island Masters. At saka, kung hindi ako nagkakamali, ang teknik na ginawa niya para atakihin si Marshal Emperor Holland ay isang martial skill na mas mataas kaysa sa Heaven Rank Advanced level. Naging seryoso si Harris habang nagsasalita. Isang martial skill na mas mataas kaysa sa Heaven Rank Advanced level. Nagulat sina Megan at Kelly. Mukha silang naliligaw dahil first time nilang makarinig ng ganoong martial skill. Tama, tumango si Harris na nag-aalab sa kanyang mga mata. Ang mga kasanayan sa militar na mas mataas kaysa sa Heaven Rank Advanced na antas ay tinatawag na Saint Grade Martial Tactic. Hindi mahalaga ang Overseas Saint Islands o ang Cloud Continent, mayroon lamang 2 ancient clans na nakabisado ang Saint Grade Martial Tactic. Saint Grade Martial Tactic. Nalaman ni Megan at Kelly kung gaano kakilakilabot ang Saint Grade Martial Tactic mula sa paliwanag ni Harris at nagulat sila.
Hindi nagtagal, nagkatinginan sila sa mata at may naalala. Sabay silang tumingin kay Alvin. Nasaksihan nila ang pagligtas ni Alvin kay Harris kanina. Rascal, ngayon ka lang ba nagsagawa ng Saint Grade martial tactic? Tanong ni Megan sa pamamagitan ng voice transmission. Ang boses ni Kelly ay dumating sa voice transmission pagkatapos ni Megan upang itanong ang parehong tanong. Tama, matapat na sagot ni Alvin, hindi nagtatago sa dalawang babae. Rascal, pwede. Matutunan ko ba yan? Nagsalita muli si Megan sa pamamagitan ng voice transmission na medyo nasasabik. Bagamat walang sinabi si Kelly, masasabi ng isa mula sa kanyang mga mata na umaasa na interesado rin siyang matutunan ang Saint Grade martial tactic. Siyempre, kaya mo? Tumingin si Alvin kay Kelly kasabay ng pagtugon niya kay Megan. Sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Kelly, ibibigay ko sa iyo ang Saint Grade martial tactic sa iyo kapag bumalik tayo. Salamat, young master. Bahagyang namula ang pisngi ni Kelly nang marinig iyon. Silly girl, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ngumiti si Alvin habang umiiling. Nang makita silang tatlo na nanliligaw gamit ang kanilang mga mata, nakaramdam ng kaunting awkward si Harris at umalis na alam niyang nararapat lang na gawin niya iyon. Umalis siya upang aliwin ang mga disipulo ng Lazarus Peak. Ano man ang nangyari kanina ay nag-iwan ng nakakatakot na peklat sa puso ng mga disipulo ng Lazarus Peak. Gayunpaman, ang insidente na naranasan ng mga taong Lazarus Peak ay hindi naging alerto sa mga tao sa katimugang isla, kabilang ang mga martial emperors at demon emperor powerhouses mula sa Cloud Continent pati na rin ang kanilang mga tao. Ang dahilan kung bakit hindi sila na-alerto ay ang soundproofing inscription formations na nakaset up sa paligid ng kanilang tirahan sa Hidden Fog Island. Ang Hidden Fog Martial Competition ay magaganap bukas. Ibinalik ni Alvin ang dalawang babae at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Matapos ibigay ang santo token na may Saint Grade martial tactic Colossal Aerolite Arrow sa dalawang babae, umupo si Alvin na naka-cross-leg sa compound habang nakikita ang Colossal Aerolite Arrow sa kanyang ulo. Mula sa sinabi ni Bart, ang aking Colossal Aerolite Arrow ay itinuturing na nasa preliminary stage lamang. Ngunit ang paunang Colossal Aerolite Arrow ay nagawang basagin ang Martial Emperor Holland 7 and Earth Wipeout. Kasabay nito, inalala ni Alvin ang nangyari kanina. Bagaman nilinang ni Martial Emperor Holland ang Divine Sword Technique ni Hanbing hanggang sa pinakamataas nito at nagawang isagawa ang Heaven and Earth Wipeout, mukhang hindi siya pamilyar sa huli, kaya halos nasa initial stage lang siya, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. 1290. Dahil minana ni Alvin ang memorya ng Rebirth Martial Emperor na pamilyar sa Divine Sword Technique ng Hanbing, ang pamamaraan ay hindi kakaiba sa kanya. Isang sulyap lang ang kinailangan niya para maunawaan ang pangunawa ni Martial Emperor Holland sa Divine Sword Technique ng Hanbing at sa Heaven and Earth Wipeout noong ginawa niya ang mga ito kanina. Noong naipasa niya ang Divine Sword Technique ng Hanbing kay Kelly noon, hindi niya akalain na may iba pa sa mundo na makakaalam ng teknik. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang isang taong nagal-inang ng Divine Sword Technique ng Hanbing tulad ng ginawa ni Kelly ay lilito sa Cloud Continent makalipas ang 20,000 taon. Hindi lang iyon, hindi niya inaasahan na linangin ng tao ang Divine Sword Technique ni Hanbing hanggang sa pinakamataas nito. Kapag nilinang ng isang tao ang Divine Sword Technique ng Hanbing sa limitasyon nito at maging ang Heaven and Earth Wipeout sa pagiging perpekto, ang tao ay makakalaban sa Martial Emperor Hanbing sa nakaraan. Hindi matatalo ang ganoong tao kung lalabanan niya ang isang taong may parehong cultivation base at profundities gaya niya. Maliban na lang kung makatagpo siya ng isang taong nag-cultivate ng mga pamamaraan na kabilang sa Dao Martial Saint Land, ilang martial tactics, o isang taong naglilinang ng Three Lives Rebirth Technique o ng Nine Dragons War Sovereign Technique. Alam na alam iyon ni Alvin sa kanyang sarili. Kung nilinang ni Martial Emperor Holland ang Heaven and Earth Wipeout sa perpekto ngayon, ang Colossal Aerolite Arrow na pinagkadalubhasaan ko ngayon ay maaaring hindi makaharang sa kanyang pag-atake. Bagamat ang Colossal Aerolite Arrow ay isang Saint Grade martial tactic, maliit na bahagi lang nito ang napag-aralan ko, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Naudyukan siya habang inaalala ang nakakatakot na epekto ng Colossal Aerolite Arrow. Hinimok na linangin ang Colossal Aerolite Arrow ngayon, determinado siya gaya ng dati.
Mayroon siyang malakas na instinct na kung nagawa niyang linangin ang Colossal Aerolite Arrow hanggang sa tuktok nito, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang pagpatay kay Martial Emperor Holland sa kabila ng kanyang kasalukuyang cultivation base at profundities. Huwag ba? Para patunayan ang kanyang kutob, tinanong ni Alvin si Bart para sa kanyang opinyon. Hindi nagtagal, nakuha niya ang sagot. Stop dreaming, brat. Huwag na nating pag-usapan ang paglilinang ng primitive human rank Saint Grade martial tactic. Kahit na nililinang mo ang isang prominent human rank Saint Grade martial tactic. Kahit na may top-notch comprehension, imposible para sa iyo na linangin ito hanggang sa pinakamataas nito ng walang mga taon ng pagsusumikap, Bart scoffed. Ngunit, syempre, kung talagang nagawa mong linangin ito hanggang sa pinakamataas nito, magiging isang piraso ng cake para sa iyo na patayin ang babaeng iyon ngayon. Sa lawak na ang isang pana lamang ay maaaring pumatay sa kanya sa isang suntok. Ang primitive human rank Saint Grade martial tactic ay hindi maihahambing sa isang prominent human rank Saint Grade martial tactic, nagpatuloy si Bart. Sa first level Martial Emperor Stage Cultivation Base, ang isang arrow lang ay sapat na para pumatay ng powerhouse sa itaas ng 5th level Martial Emperor Stage sa isang suntok. Kasunod ng Iron Law ng Cloud Continent, ang kanyang buong lakas na pag-atake at ang tulong mula sa isang Royal Grade Spirit Weapon ay hindi maihahambing sa Martial Emperor Holland na nagtataglay ng cultivation base sa itaas ng 5th level Martial Emperor Stage. Kahit na walang mga spirit weapon at martial skill, ang lakas lamang ni Martial Emperor Holland ay sapat na para patayin siya sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang heaven rank advanced martial skills hanggang sa perpekto. Naturally, ito ay ang bakal na panuntunan ng Cloud Continent. Ang Saint Grade martial tactic ay hindi mula sa Cloud Continent, kung kaya't maaari itong sumalungat sa bakal na panuntunan ng Cloud Continent. Ang aking kasalukuyang kakayahan ay nasa first level Martial Emperor Stage na may pangunawa sa 5th level Fused Profundity at 5th level Emperor Stage Sword Profundity. Ang aking first level Martial Emperor Stage Cultivation Base na may full-blown origin energy ay katulad ng lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon. Kahit na ang 5th level Fused Profundity ko o ang 5th level Emperor Stage Sword Profundity ko, ang bawat isa sa kanila ay katulad ng lakas ng 6 na sinaunang Black Dragons. Kung pagsamahin ang mga ito, iyon ay isang kabuoang sinaunang itim na dragon. Ang Royal Grade Spirit Weapon ay nagbibigay ng 120% boost sa aking origin energy. Ang pagsabog ng aking origin energy ay katulad ng lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon. Ibig sabihin, ang pagpapalakas ng aking origin energy ay magiging katulad ng puwersa ng dalawang sinaunang itim na dragon at 4,000 sinaunang may sungay na dragon. Kaya, ang pinakamalakas na lakas na maaari kong gawin ngayon ay katumbas ng 19 na sinaunang itim na dragon at 4,000 sinaunang may sungay na dragon. Wala pang 20 sinaunang itim na dragon iyon. Naunawaan ni Alvin ang lakas na magagamit niya sa sandaling iyon. Ang kasalukuyang cultivation base ng Martial Emperor Holland ay nasa 5th level Martial Emperor Stage man lang. Kasama ang profundities na naiintindihan niya, ang isang ordinaryong 5th level Martial Emperor Powerhouse ay makakapagpakita ng lakas ng hindi bababa sa 15 sinaunang Black Dragons. Sa isang origin na enerhiya ng Emperor Black na kasing lakas ng 6 na Emperor ng Dragon. Ang lakas ay hindi bababa sa higit sa 21 sinaunang itim na dragon. Iyan ay hindi gumagamit ng anumang mga sandata ng espiritu. Ang kanyang lakas ay higit sa akin nang hindi gumagamit ng anumang mga sandata ng espiritu. Ako ay ganap na madudurog sa sandaling gumamit siya ng isang sandata ng espiritu. Siyempre, ang kakayahan ng Martial Emperor ay hindi maihahambing sa isang ordinaryong 5th level Martial Emperor Powerhouse. Bukod sa lahat, ang aking haka-haka mula sa mga alaala at karanasan sa buhay ng Rebirth Martial Emperor ay nagsasabi na ang kanyang kakayahan na walang anumang spirit weapons ay higit pa sa lakas ng 25 sinaunang itim na dragon. Gayunpaman, sa kabila ng napakalakas na tao, ang kanyang Heaven and Earth wipeout ay dinurog ng aking Colossal Aerolite Arrow. Nararamdaman ko na ang Colossal Aerolite Arrow na pinagkadalubhasaan ko ay sapat na makapangyarihan upang makakuha ng lakas ng higit sa 4 hanggang 5 sinaunang itim na dragon. Gumalaw ang emosyon ni Alvin habang iniisip niya ito.
Ang lakas ng 4 hanggang 5 sinaunang itim na dragon. Gaano kabaliw iyon? Ito lang ang kapangyarihan ng Colossal Aerolite Arrow na nalinang ko sa paunang yugto. Tiyak na kahanga-hanga at puno ng mga sorpresa ang Saint Grade Martial Tactic, mahinang ungol ni Alvin. Sa wakas, tama na ang ginagawa ng aking ama na cheapskate sa pagkakataong ito. Hindi ako makapaniwalang iniwan niya ang napakalakas na Saint Grade Martial Tactic para sa akin. Gamit ang Saint Grade Martial Tactic na ito, natatakot ako na magiging sapat na ang kapangyarihan ko para pamunuan ang Cloud Continent at maging ang Overseas Saint Island na ito sa lalong madaling panahon. Siya ay ganap na tiwala tungkol dito. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang namangha sa kapangyarihan ng Colossal Aerolite Arrow. Kasabay nito, mas pinaghirapan pa niya ang kanyang paglilinang. Hindi niya binalak na magpahinga at magtipid ng kanyang enerhiya para sa Hidden Fog Martial Competition sa Hidden Fog Island na nagaganap kinabukasan. Ang natitira lang sa kanyang mundo sa sandaling iyon ay ang Colossal Aerolite Arrow. Samantala, napagtanto ni Kelly at Megan na hindi pa sila qualified na linangin ang Colossal Aerolite Arrow, kaya nagpatuloy sila sa kanilang sariling paglilinang. Nasira ang kapayapaan habang ang liwanag ng umaga ay nagpapaliwanag sa Hidden Fog Island. Naging masikip ang isla dahil ito ang araw ng Hidden Fog Martial Competition. Ito ang araw na pinakahihintay ng lahat. Isinasaalang-alang ang pagkawasak na magiging resulta ng mga powerhouse na lumahok sa Hidden Fog Martial Competition, ang labanan ay hindi naganap sa isla mismo. Sa halip, ginanap ito sa karagatang malayo sa hilaga ng Hidden Fog Island. Ang 3 Hidden Fog Island Masters ang mismong nag-ho-host ng kompetisyon. Bilang mga tagapamahala ng buong isla, may chismis na sila ang 3 pinakamakapangyarihang individual sa Hidden Fog Island. Hindi alam ng maraming tao kung sila ay talagang makapangyarihan dahil hindi marami ang nakakita sa kanila na lumaban. Gayunpaman, tulad ng kasabihang, walang alon kung walang hangin, maging ang mga residente ng Hidden Fog Island o tagalabas, hindi maraming tao ang nagdududa sa kakayahan ng 3 Hidden Fog Island Masters. Gayunpaman, mayroon pa ring minorya na hindi naniniwala kung gaano sila kalakas. Ang ilan sa mga nag-aalinlangan ay pumunta sa silangang isla ng Hidden Fog Island bilang kumpiyansa sa pagtatangkang harmony ng 3 Island Masters. Nais nilang alisan ng takip ang pagbabalat kayo ng 3 Island Masters para ipakita sa mundo na sila ay mga manluloko. Para silang mga carp na lumalangoy sa ilog habang patungo sila sa silangang isla ng Hidden Fog Island para harmony ng 3 Island Masters. Walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Gayunpaman, ang isang bagay na sigurado ng lahat ay hindi pa nila nakita ang mga umalis patungo sa silangan ng Hidden Fog Island mula noon. Para silang tuluyang nawala sa mundo. Habang parami ng parami ang nawawala, mas kakaunting tao ang nang-ahas na harmony ng Hidden Fog Island Masters. Sa kalaunan, hindi na maraming tao ang nag-alinlangan muli sa kanilang mga kakayahan. Ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay nag-isip tungkol sa pagkawala ng mga taong umalis sa silangang isla ay nauugnay sa 3 Hidden Fog Island Masters. Karamihan pa sa kanila ay nag-isip na baka mapatay sila ng 3 Island Masters kapag lumaban sila. Ang lahat ay may katuturan kung iyon ang kaso. Habang nagaganap ang Hidden Fog Martial Competition sa karagatan, walang paghihigpit sa kung sino ang maaaring dumalo dito. Sa makatuwid, halos lahat ng tao mula sa Hidden Fog Island ay nakarating dito. Hindi mahalaga lalaki o babae, bata o matanda, lahat ay naroon. Ang mga kabataang hindi makakalipad ay sumama sa mga matatanda habang ang mga matanda at mahinang lumipad ay sumama sa mga bata at malalakas. Sa madaling sabi, ang Hidden Fog Martial Competition ay isang sensasyon sa buong Hidden Fog Island. Napakahalaga nito na ang bawat tindahan sa Hidden Fog City ay sarado. Ang dagat ng mga tao na karaniwang nagsisiksikan sa Hidden Fog City ay wala kahit saan. Ang lungsod ay namatay sa magdamag. Ang karagatan kung saan ginanap ang Hidden Fog Martial Competition ay napuno ng mga tao kaninang madaling araw. Lahat sila ay naghihintay sa pagsisimula ng kompetisyon. Nandito na sila. Nandito na sila.
Nang lumitaw ang isang Martial Emperor powerhouse kasama ang kanyang 10 alagad sa likuran niya, isang kaguluhan ang naganap sa grupo ng mga tao sa itaas ng karagatan. Gumalaw ang kanilang mga emosyon na parang sila ang kasali sa Hidden Fog Martial Competition. Parami ng parami ang Martial Emperor at Demon Emperor powerhouses mula sa Cloud Continent na nagpakita ng sunod-sunod. Isang grupo ng 10 ang sumunod sa likod ng bawat isa sa kanila. Holland, ang aga mo. Isang powerhouse ng Martial Emperor ang bumati kay Martial Emperor Holland na kararating lang. Volter, ang tagal na, mahinahong tugon ni Martial Emperor Holland na parang hindi siya interesado. Ang Martial Emperor na bumati kay Martial Emperor Holland ay ang Martial Emperor powerhouse mula sa Thundercloud Peak mula sa Cloud Continent. Siya ang may-ari ng Thundercloud Peak, Martial Emperor Volter. 1291. Kabilang sa mga powerhouse ng Martial Emperor mula sa Cloud Continent, parehong nasa top 3 si Martial Emperor Volter o Martial Emperor Holland. Nagkaroon sila ng magkatulad na kakayahan na nakakuha sa kanila ng ikalawa at ikatlong pwesto sa isang tie. Maging sila ay hindi matukoy kung sino ang pangalawa dahil walang sino man sa kanila ang may kumpiyansa na talunin ang isa't isa kahit na sila ay lumaban. Iisa lang ang powerhouse ng Martial Emperor na nasa itaas nila. Naturally, ikinumpara sila sa mga powerhouse ng Martial Emperor sa Cloud Continent lamang hindi kasama ang mga powerhouse ng Demon Emperor. Dahil sa rango, hinamak ni Martial Emperor Holland at Martial Emperor Volter ang isa't isa mula pa sa simula ng panahon. Hindi sila magkakilala, pati magkaibigan. Karaniwan, ang inisyatiba ni Martial Emperor Volter na batiin si Martial Emperor Holland ay hindi lamang isang simpleng pagbati. Napasulyap si Martial Emperor Volter sa likod ng Martial Emperor Holland at nagkunwaring nagulat at napabulalas, "Holland, 8 disipulo lang ba ang Holland Valley na kasama mo? Parang wala na talagang natitira sa Holland Valley mo. Sok-sok, nakakalungkot pakinggan. Ikaw ba ay Holland Valley na pababa sa ilalim ng iyong paghahari?" Si Martial Emperor Holland ay tila handa sa pag-iisip para sa sagot na iyon, kaya hindi siya nagpakita ng pagkabalisa sa sinabi nito. Samantala, ang kanyang pinakamakapangyarihang direktang disipulo, si Rowena, na namumuno sa mga disipulo ng Holland Valley sa likod niya ay galit na nakatingin kay Martial Emperor Volter. "Holland, parang maluwag pa ang rules sa Holland Valley mo. Tingnan mo ang grupo ng mga babaeng disipulo mo. Okay lang kung hindi nila ako binati bilang senior nila pero sa totoo lang, how dare they? Sok-sok." Napangisi si Martial Emperor Volter sa panunuya. "Ikinagagalak naming makilala ka, Junior Uncle Holland." Sa sandaling matapos magsalita si Martial Emperor Volter, ang 10 mga disipulo ng Thundercloud Peak na nasa likod ni Martial Emperor Volter ay sabay na yumuko kay Martial Emperor Holland. Tila napakamagalang nila na naging dahilan upang magmukhang disgusto ang 8 disipulo ng Holland Valley. Ang mga aksyon ng mga tao mula sa Thundercloud Peak ay walang alinlangan na isang sampal sa kanilang mga mukha at sa Holland Valley din. Gaano man kalakas ang paghahangad ni Martial Emperor Holland, hindi niya maiwasang mapamura sa galit matapos siyang kutsain ni Martial Emperor Volter ng ilang beses at maramdaman ang mga mapanghusgang mata sa paligid niya. Naturally, baka mas makayanan pa niya kung siya ang dati niyang sarili. Ang bagay ay ang Martial Emperor Holland ay natalo lamang noong nakaraang araw. Nasira ang mood niya hanggang ngayon, kaya makatuwiran na madali siyang magalit. Sa panunood ng pag-alis ni Martial Emperor Holland kasama ang 8 disipulo ng Holland Valley, sa wakas ay may ngiti sa mukha ni Martial Emperor Volter. Ito ay ang ngiti ng tagumpay. Mahigit 10 taon na ang kanilang tunggalian at hanggang ngayon ay hindi pa ito natatapos. Para sa kanya, ang matalo si Martial Emperor Holland sa salita ngayon sa ganoong okasyon ay walang alinlangan na isang bagay na ikalulugod. "Let's go!" Utos ni Martial Emperor Volter sa 10 Thundercloud Peak disciples sa likod niya habang ang lahat ay nanunood. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang naghahanap ng angkop na tirahan. May isang binata at isang binibini na mahigpit na nakasunod sa kanyang likuran habang ang natitirang 8 tao ay kasama sa likuran nila.
May pinaghalong bata, nasa katanghaliang gulang, at matatandang lalaki sa kanilang 8. So, siya si Marshall Emperor Volter mula sa Cloud Continent. Narinig ko na ang tungkol sa kanya. Siya ang may-ari ng Cloud Continent's Thundercloud Peak. Siguradong nasa top 3 siya sa mga powerhouse ng Marshall Emperor sa Cloud Continent. Ngayon mo lang ba nalaman? Mukhang wala kang ideya sa babaeng nakipagtalo sa kanya kanina. Siya ang taong kapareho niya ng ranggo. Siya ang may-ari ng Holland Valley ng Cloud Continent, Marshall Emperor Holland. Ang babaeng iyon ay Marshall Emperor Holland. Ang kamangha-manghang babaeng peak-level powerhouse na kilala sa Cloud Continent. Habang lumilipat si Marshall Emperor Volter at ang kanyang mga tao upang maghanap ng angkop na lugar upang manirahan, marami sa mga tao sa Hidden Fog Island na nanunood ay nag-usap sa kanilang mga sarili ng may sigasig na nagpapakulay ng kanilang mga boses. Naturally, karamihan sa kanila ay sumisigaw kung gaano kalakas ang Marshall Emperor Holland. Hindi mahalaga kung ito ay nasa Hidden Fog Island o Cloud Continent, ang mga babae ay likas na mas mahina kaysa sa mga lalaki sa pangkalahatan. Mahirap para sa mga lalaki na mag-cultivate sa antas ng Marshall Emperor Holland, hindi pa banggitin ang katotohanan na siya ay isang babae. Sa makatuwid, kung ikukumpara kay Marshall Emperor Volter, ang kanilang paghanga sa babaeng Marshall Emperor Powerhouse ay walang katapusan na mas mataas. Nakakabighani ang isang babaeng may sapat na lakas para mailagay sa nangungunang 3 sa iba pang mga powerhouse ng Marshall Emperor sa Cloud Continent. Habang nagbubulungan at nag-uusap ang mga tao mula sa Hidden Fog Island, narinig ni Marshall Emperor Volter ang bawat salitang sinabi nila. Naging solemn na ang mukha niya. Ngayon, pinag-uusapan pa ng ilan sa kanila kung paano siya natalo sa isang babae at dapat niyang ikahiya ang pagiging lalaki. Ang pagkakaroon ng maraming pinagdaanan sa mga nakaraang taon, nakita niya na ito ay hindi kapani-paniwalang nakakahiya. Gayunpaman, hindi siya maaaring makipagtalo sa kanila. Bukod sa pagkakaiba ng kanilang kasarian, ayon sa edad, mas matanda siya ng ilang taon kay Marshall Emperor Holland. Ang matangkad, binata na sumunod na malapit sa likod ng Marshall Emperor Volter ay si Lawrence. Sinabi niya sa katabi niyang dalaga matapos marinig ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid, Senior Sister B, I think. Ikaw lang ang makakabawi sa dignidad ni Master sa sobrang kahihiyan. Ang binibini ay ang unang direktang disipulo ni Marshall Emperor Volter, si Brenda. Siya ay isang babaeng Marshall Emperor powerhouse tulad ng Marshall Emperor Holland. Natural, imposible para sa kanyang kasalukuyang kakayahan na maging kapantay ng Marshall Emperor Holland. Gayunpaman, nagkaroon siya ng bentahe ng kabataan at mayroon pa ring pagkakataong malampasan ng Marshall Emperor Holland sa hinaharap. Marshall Emperor Holland. Nang marinig ang sinabi ni Lawrence, tumingin si Brenda sa likod ng babaeng nakalayo kaagad habang kumikinang ang mga mata nito. Siya ay naging disipulo ni Marshall Emperor Volter bago si Lawrence, kaya naramdaman niya ang sakit mula sa mga bulong sa paligid. Katulad ng sinabi ni Lawrence, siya lang ang nakakapaglinis ng pangalan ng kanyang amo sa sobrang kahihiyan. Sa sandaling talunin niya ang Marshall Emperor Holland at naging kilalang-kilalang Marshall Emperor Powerhouse sa Cloud Continent o kahit sa Overseas Saint Islands, tiyak na maibabalik niya ang dignidad ng kanyang amo na nawala sa araw na iyon. Sa panahong iyon, walang magsasabi na ang kanyang amo ay natalo sa isang babae. Sa halip, babulash sila tungkol sa kung paano tinuruan ng kanyang amo ang isang babaeng disipulo na tumalo kay Marshall Emperor Holland. Kapag dumating ang oras, magiging malinaw kung sino ang lumabas bilang nagwagi. Bagamat mahinang kausap ni Lawrence si Brenda, si Marshall Emperor Volter ay may pambihirang pandinig, kaya narinig niya ang lahat ng malakas at malinaw. Sa sandaling iyon, ang pagkabalisa sa kanya ay napalitan ng kasiyahan. Ang Lawrence na ito ay hindi masyadong hamak. Hindi lamang siya ay mababa at mahinhin, ngunit siya ay palaging maalalahanin sa akin. Namuhay ako ng isang disenteng buhay para sa pagkakaroon ng mga direktang disipulo tulad niya at ni Beer. Habang mas iniisip ito ni Marshall Emperor Volter, mas natutuwa siya. Lawrence.
Nang si Martial Emperor Jerome ay nagpapakasawa sa kanyang kasiyahan, isang paputok, nagngangalit na hiyawan ang pumutok sa hangin. Habang ang pagkabigla ay bumalatay sa kanyang mukha, ang mukha ni Martial Emperor Volter ay naging solemna. Masasabi niyang may masamang intensyon ang tao sa boses niya bago pa man makita ang mukha nito. Ito ay naglalayon sa kanyang direktang alagad na si Lawrence. Gayunpaman, isang medyo pamilyar na silhouette ang nakita niya nang lumingon siya. Lumapit ang tao na may kasamang 10 tao na maharlikang nagmamarcha papasok. Yung leader na sumigaw kanina. Martial Emperor Shi-Chi. Nakilala ni Martial Emperor Volter ang pinuno sa isang sulyap lamang. Ito ang may-ari ng Lost Stone Forest ng Cloud Continent, si Martial Emperor Shi-Chi. Bilang isang Martial Emperor powerhouse mula sa Cloud Continent mismo, nakita na niya si Martial Emperor Shi-Chi ng ilang beses bago. Si Martial Emperor Shi-Chi ay mapagpakumbaba noong nagkita sila kanina, ngunit ngayon ay mabangis siya at ganap na hindi pinansin si Martial Emperor Volter. Sa oras na iyon, ang tanging nararamdaman ni Martial Emperor Volter ay ang nagngangalit na apoy na umaalingaw-ngaw sa kanya na maaaring sumabog anumang oras. Hindi kailanman inaasahan ni Martial Emperor Shi-Chi na makikita si Lawrence ang taksil sa Hidden Fog Martial Competition kung saan dinala niya ang kanyang 10 disipulo. Bagamat ito ay outline lamang ng kanyang silhouette sa malayo, nakilala niya na ang figure ay kay Lawrence kaagad. Si Lawrence ay ang kanyang direktang disipulo na minsan niyang pinahahalagahan, ngunit tinalikuran siya. Sa sandaling iyon, napuno ng galit ang mga mata ni Martial Emperor Shi-Chi habang nakamamatay na nakatitig kay Lawrence. Sa sandaling iyon, tila si Lawrence lamang ang nasa kanyang mundo. Hindi niya pinansin ang Martial Emperor Volter na nakatalikod nang marinig ang kanyang matinding sigaw at nakatayo ngayon sa harapan ni Lawrence. Junior Brother Lawrence. Sa tingin ko siya ay si Martial Emperor Shi-Chi mula sa Lost Stone Forest. Sinaktan mo ba siya? Nakilala ni Brenda na nasa tabi ni Lawrence si Martial Emperor Shi-Chi sa sandaling lumingon siya. Bilang paboritong direktang disipulo ni Martial Emperor Volter, palagi niya itong sinusundan kahit saan at nakita na niya minsan si Martial Emperor Shi-Chi, kaya nakilala niya ito. May kislap ng takot na sumilay sa mga mata ni Lawrence habang kaharap niya si Martial Emperor Shi-Chi na galit na nakatingin sa kanya at maaaring atakihin siya anumang oras. Gayunpaman, ang sinag ng takot ay agad na nawala at napalitan ng katahimikan. Sa isang kisap mata, ganap na kumalma si Lawrence habang neutral siyang tumingin sa mga mata ni Martial Emperor Shi-Chi. Ikaw, Senior Shi-Chi. Tumango si Lawrence kay Martial Emperor Shi-Chi at mahinahon siyang binati. Senior Shi-Chi. Natigilan si Martial Emperor Shi-Chi nang marinig kung paano siya hinarap ni Lawrence. Maging ang mag-asawa ng Lost Stone Forest disciples na nakakakilala kay Lawrence ay natigilan habang nakatayo sila sa likuran niya. Di nagtagal, may bumungad kay Martial Emperor Shi-Chi. Malinaw na may umalalay sa kanya si Lawrence. Kung hindi siya magiging ganito kalmado sa pagharap sa kanya ng walang takot. Sa sandaling iyon, umiwas si Martial Emperor Shi-Chi kay Lawrence at tumingin sa paligid niya. Tila hinahanap niya ang haligi ng suporta na nagpalakas ng loob kay Lawrence. Martial Emperor. Martial Emperor Volter. Nakita niya agad si Martial Emperor Volter na nakatayo sa likod ni Lawrence. Napagtanto niya kung paano napapanatili ni Lawrence ang kanyang kalmado. Lawrence, medyo may kakayahan ka. Ilang sandali na lang mula nang ipagkanulo mo ang Lost Stone Forest ko at natagpuan mo na ang iyong sarili na isang haligi ng suporta ngayon, muling tinutuya ni Martial Emperor Shi-Chi si Lawrence pagkatapos huminga ng malalim. Ipagkanulo ang nawalang bato na kagubatan. Dahil sa akusasyon ni Martial Emperor Shi-Chi, napabuntong hininga ang lahat. Ang 9 na mga disipulo ng Thundercloud Peak kasama si Brenda ay nakatitig kay Lawrence nang walang tiwala sa sandaling iyon. Si Lawrence ba ay isang taksil sa Lost Stone Forest? 1292. Bukod sa mga disipulo ng Thundercloud Peak, maging ang may-ari ng Thundercloud Peak, si Martial Emperor Volter ay pinagmamasdan si Lawrence sa ngayon.
Tila nilayo niyang i-verify kung ang sinabi ni Martial Emperor Shi-Chi ay totoo. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na ang lahat ng binigkas ni Martial Emperor Shi-Chi ay maaaring may bisa. Ano? Daren't you admit the fact na pinagtaksilan mo ang Lost Stone Forest ko? Nanunuya si Martial Emperor Shi-Chi habang mukhang hindi siya pinapansin ni Lawrence. Pagkatapos, same time niyang sinabi, Martial Emperor Volter, wala akong ideya kung bakit pupunta ang Tridor ng Lost Stone Forest sa Thundercloud Peak, ngunit kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa kanya. Hindi karapat-dapat si Lawrence sa iyong pagtitiwala at proteksyon. Pinagtaksilan niya ang aking Lost Stone Forest at ipagkanulo niya rin ang iyong Thundercloud Peak. Ngayon, halos sigurado na si Martial Emperor Shi-Chi na si Lawrence ay naging isang Thundercloud Peak na disipulo para humingi ng proteksyon kay Martial Emperor Volter. Alam niya na hindi niya maikukumpara ang makapangyarihang kakayahan ni Martial Emperor Volter. Kailangan niyang maglaro ito ng matalino sa halip na lumaban kung gusto niyang parusahan ang taksil na si Lawrence sa ilalim ng relo ni Martial Emperor Volter at bawiin pa ang misteryosong tablet na ipinagpalit at ninakaw ni Lawrence mula sa kanya. Ipagkanulo ko ang Lost Stone Forest. Sa sandaling matapos magsalita si Martial Emperor Shi-Chi, hindi makapaniwalang nagtanong si Lawrence bago nakasagot si Martial Emperor Volter. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at kalmadong sinulyapan si Martial Emperor Shi-Chi. Aaminin ko, ako ang naging direktang alagad mo noon, Martial Emperor Shi-Chi. Ngunit sigurado ka bang umalis ako sa Lost Stone Forest sa pamamagitan ng pagtataksil sa iyo o dahil ba sa ayaw mo ako doon? Hindi kita gusto doon. Si Martial Emperor Shi-Chi, na nagulat sa nakakatakot na pagbabalik ni Lawrence, ay agad na nag-react at ngumisi. Gayunpaman, nang ibukan niya ang kanyang bibig at may sasabihin sana, pinigilan niya ito ng masunurin sa kakaibang paraan. Sa sandaling iyon, ang ngisi sa kanyang mukha ay ganap na nagyelo ngayon. Out of the blue, narinig niya ang isang boses sa kanyang tainga na sinasalita sa pamamagitan ng voice transmission. Shi-Chi, kung maglakas loob kang sabihin na ako ay isang taksil muli ng Lost Stone Forest, ibibigay ko ang tablet kay Martial Emperor Volter ngayon. Sa oras na iyon, imposibleng bawiin mo ito. Ang boses ay kay Lawrence. Ito ay isang pagbabanta. Isang halatang pagbabanta. Nakuha ni Lawrence ang Martial Emperor Shi-Chi na madaling isara ang kanyang bibig sa kanyang mga salita. He was hit him below the belt. Natural, ang dahilan kung bakit naging epektibo ang pagbabante ni Lawrence ay dahil ayaw sumuko ni Martial Emperor Shi-Chi sa tablet na ninakaw. Alam niya na ang pinakamalaking layunin ni Martial Emperor Shi-Chi ay hindi ang parusahan siya bilang isang Tridor kundi ang makuha ang kanyang mga kamay sa tablet. Kung ikukumpara sa tablet, ang kanyang pagkakanulo ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ikaw. Ang bastos mo. Nang marinig ang banta ni Lawrence, nagalit si Martial Emperor Shi-Chi. Gayunpaman, wala siyang magagawa maliban sa pagsumpa kay Lawrence sa pamamagitan ng voice transmission. Talagang nag-aalala siya na ibibigay ni Lawrence ang tablet kay Martial Emperor Volter. May pag-asa pa kung mananatili ang tablet sa mga kamay ni Lawrence. Gayunpaman, kung nakarating ito sa Martial Emperor Volter, ang pagkuha nito ay halos walang pag-asa. Kung ikukumpara ang dalawang sitwasyon, lohikal lang na umasa siyang makuha ang tablet mula kay Lawrence kaysa mauwi ito kay Martial Emperor Volter. Wala siyang pagdududa kung ang tablet ay nasa Lawrence pa rin. Sa paghusga mula sa kasakiman ni Lawrence, maliban kung nahaharap siya sa sitwasyong buhay o kamatayan, imposibleng na ibigay niya ang tableta sa iba. Ano? Wala ka bang masabi ngayon? Tama ba ang sinabi ko? Tinuya ni Lawrence si Martial Emperor Shi-Chi na galit ngunit hindi makapagsalita dahil lahat ay nakatingin sa kanya. Lawrence, ano ba talaga ang nangyari? Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita si Martial Emperor Volter. Matindi ang boses niya at walang nakakaalam ng emosyon sa tono niya. Guru, ito ay isang katotohanan na ako ay dating disipulo ng Lost Stone Forest at maging ang direktang disipulo ni Martial Emperor Shi-Chi.
Ngunit iniwan ko ang Lost Stone Forest pagkatapos niyang halayin at patayin ang aking kapatid na babae na bumisita. Sa kanyang galit, nagdikit ang ngipin ni Lawrence nang kausapin niya si Martial Emperor Volter. Inakusahan ako ni Martial Emperor Shichi ng pagtataksil sa Lost Stone Forest para maalis niya ako. Tumutulo ang mga luha mula sa baluktot na mukha ni Lawrence habang binubuhos niya ang beans. Dahil sa sinabi ni Lawrence, napabuntong hininga ang lahat. Kasama ang Lost Stone Forest disciples, halos lahat ay nakatutok ngayon kay Martial Emperor Shichi. May paghamak, pangungutya, at galit sa mga mata na iyon. Bagamat narinig ng ilang mga disipulo ng Lost Stone Forest na naruroon ang tungkol sa pagtataksil ni Lawrence sa Lost Stone Forest, wala sa kanila ang nakakaalam ng tunay na dahilan sa likod nito. Para sa kanila, ito ay isang misteryo na mahirap ipaliwanag. Ngayon, tila nalutas na ang misteryo. Hindi mahalaga kung ito ay mga tao mula sa Hidden Fog Island o ang mga alagad ng Martial Emperor mula sa Cloud Continent, tinitigan nila si Martial Emperor Shichi nang may paghamak habang nagbubulungan sa isa't isa. Sinaman siya ng mga ito ng kanilang pinaka-naiinis na tingin. Ang Martial Emperor Shichi na ito ay isang kilalang Martial Emperor powerhouse sa Cloud Continent. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya ang mga bagay na iyon. Nakakadiri. Tama. Ginawa pa nga niya ito sa pamilya ng kanyang direktang disipulo. May hindi ba niya magawa? Naisip kong pumunta sa Lost Stone Forest para maging alagad ni Martial Emperor Shichi noon. Ngayong naiisip ko ito, maswerte ako na nagbago ang isip ko. Kabaligtaran ni Lawrence, ginawa mo ang tamang desisyon. Sa sandaling iyon, maging ang 10 Lost Stone Forest na disipulo sa likod ng Martial Emperor Shichi ay nakaramdam ng kahihiyan. Kung hindi dahil sa kanilang takot sa Martial Emperor Shichi na hampasin sila, tumakbo na sana sila sa abot ng kanilang makakaya. Tatakbo sila ng napakalayo mula sa Martial Emperor Shichi at magkukunwering hindi siya kilala. Marami sa mga disipulo ng Thundercloud Peak na pinamumunuan ni Brenda ang galit na galit kay Martial Emperor Shichi habang nakikiramay kay Lawrence. Nakakatakot ang hitsura ni Martial Emperor Shichi. Mukha siyang takot na takot ngayon. Hindi niya akalain na si Lawrence ay magpapatalo sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya lang ngayon ay napagkamalan siya. Sa kaloob-looban niya, naghihingalo siyang ibunyag ang katotohanan at sabihin sa lahat kung ano ang eksaktong nangyari. Gayunpaman, magagawa ba niya iyon? Sa sandaling gawin niya iyon, walang pag-aalinlangan na guguluhin niya si Lawrence at ang mahiwagang tablet ay maaaring mapunta sa mga kamay ni Martial Emperor Volter. Hindi iyon ang gusto niyang kinalabasan. Hindi nanlaban si Martial Emperor Shichi habang hinarap niya ang akusasyon ni Lawrence at ang paghamak mula sa karamihan. Sa sandaling iyon, naniwala ang lahat kay Lawrence tungkol kay Martial Emperor Shichi. Biglang narinig ang isang paputok na panunuya. Nakakabingi kaya sumakit ang tenga ng lahat. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan at lumingon sa pinanggalingan ng boses sa pagtatangkang alamin kung sino ang nanunuya, isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Bang! Isang bumulwak ng marilag na shockwave ang bumalot at inilihis ang atensyon ng lahat. Kasunod nito, napansin ng karamihan sa kanila na nawala si Martial Emperor Shichi. Ang ilan lamang sa kanila na ang cultivation base ay bahagyang mas mataas ang malinaw na nakakita na ang Martial Emperor Shichi ay hindi nawala. Sa halip, isang malakas na enerhiya ang tumama sa kanya, na lubhang nasugatan. Sa karamihan ng tao, si Martial Emperor Volter ang pinakamabilis na nag-react. Bago ito matanto ng sinuman, tumayo si Martial Emperor Volter sa harap ni Lawrence. Siya ang umatake kanina. Siya ay palaging nalulugod kay Lawrence bilang kanyang direktang disipulo. Gayunpaman, may nag-akusa kay Lawrence ngayon. Ang taong naghinala sa kanya sa pag-uugali ni Lawrence sa isang segundo. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman niya ay nagngangalit na apoy na lumalabas sa kanya. Bilang resulta ng kanyang galit, direktang inatake niya si Martial Emperor Shichi. Martial Emperor Shichi, hindi na kita gustong makita. Papatayin kita sa 3 hininga kung maglakas loob kang lumapit sa aking paningin.
Habang ang karamihan sa mga tao ay bumalik sa kanilang katinoan at ang kanilang mga mata ay nasa Martial Emperor Volter, siya ay nagsalita ng dahan-dahan. Ang kanyang tono ay matatag at puno ng nakakatakot na kalupitan. Sa sandaling iyon, si Martial Emperor Shi-Chi na kakainom lang ng healing medicinal pill ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Agad siyang nakatakas nang hindi man lang hinintay na gumaling ang kanyang katawan. Siya ay mas mabilis kaysa sa kidlat, hindi lumilitaw na parang isang taong nasugatan lamang. Sa sandaling iyon, nabawi ang kapayapaan sa malawak na karagatan. Nagkatinginan ng mga alagad ng Martial Emperor mula sa Lost Stone Forest. Sila ay nasa isang atsara kung dapat silang umalis o manatili. Sa kabilang banda, si Alvin na itinoon ang sarili sa pag-unawa sa Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow ay natagalan bago magising. Ito ang araw ng Hidden Fog Martial Competition ng Hidden Fog Island. Sa makatuwid, huli na umalis ang mga tao ng Lazarus Peak habang hinihintay nila siya. Whoosh! 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 Pinangunahan ni Martial Emperor Lazarus Harris ang mga tao mula sa Lazarus Peak. Samantala, naglakad si Alvin sa tabi ni Harris kasama ang dalawang babae. Nakakuha sila ng maraming atensyon sa daan. Naturally, karamihan sa kanila ay nakatingin sa dalawang babae. Brother Alvin, ang Hidden Fog Island ay namuhunan ng malaki sa Hidden Fog Martial Competition na ito. Ang kampiyon ng kompetisyong ito ay makakakuha ng 10 Saint Stones. Tuwang-tuwang sabi ni Harris kay Alvin habang nasa daan. 10 santong bato. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ang dahilan kung bakit siya interesado sa Hidden Fog Martial Competition ng Hidden Fog Island ay ang Saint Stone dahil mapapalakas nito ang kanyang cultivation base. Ngayong nakapasok na siya sa Martial Emperor stage at ang medicinal efficacy ng Rebirth Pill ay humihina na, naging hamon para sa kanya na linangin kahit na ang kanyang talento ay nasa pinakamataas na antas sa Cloud Continent. Gayunpaman, magiging ibang kwento kung angkinan niya ang Saint Stones. Ang kanyang cultivation base ay matataas at magiging skyrocket kasama ang Saint Stones. Hindi nagtagal, nakarating si Alvin at ang iba pa sa karagatan at nagtungo sa malayong hilaga ng Hidden Fog Island kung saan ginanap ang Hidden Fog Martial Competition. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Alvin na parang may napansin siya. Isang silhweta ang humahagibis patungo sa kanila sa bilis ng kidlat. Ito ay nanggagaling sa malayo at papalapit ng pangalawa. Ang mukha ni Alvin ay naging solemn na habang papalapit ang tao. Martial Emperor Shi-Chi. Ang taong sumusulyap sa kanila ay tila tumatakbo para sa kanyang buhay. Siya ang may-ari ng Lost Stone Forest ng Cloud Continent, si Martial Emperor Shi-Chi. 1293. Isang sulyap lang ang kinailangan ni Alvin para makilala si Martial Emperor Shi-Chi. Gayunpaman, sa oras na ginawa niya, si Martial Emperor Shi-Chi ay dumaan na sa kanila sa malayo. Kasama ang Martial Emperor Lazarus Harris, lahat ng mula sa Lazarus Peak ay hindi nag-react sa kanyang hitsura. Hindi siya nakilala ni Harris dahil siya ay nagmamadali. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pakikipag-usap kay Alvin, ngunit pinutol siya ng huli. Pakiusap, sige. May kailangan akong harapin, kaya aabutan ko kayong lahat mamaya, sabi ni Alvin kay Harris at sa dalawang babae sa pamamagitan ng voice transmission. Umalis siya na parang bugzo ng hangin nang hindi hinintay na tumugon ang mga ito sa kanya. Naglaho siya sa harap ng lahat kasama si Harris. Bahagyang itinaas ni Harris ang kanyang kilay nang gusto niyang lumingon para tingnan siyang nagmamadaling umalis. Iniwan na naman siya ni Alvin kasama ang koponan. Sa sandaling iyon, gayunpaman, mahinang masasabi ni Harris na may kinakaharap siyang komplikado. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, isang bagay ang sigurado niya. Nais ni Alvin na lutisin ito nang walang tulong ng iba. Pagkatapos huminga, tinawag ni Harris sina Megan at Kelly at pagkatapos ay inutusan ang grupo ng mga disipulo ng Lazarus Peak na magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Noong panahong iyon, narinig ni Megan at Kelly ang voice transmission na nagmumula kay Alvin. Pinaginhawa nila ang kanilang nakasabit na puso matapos marinig ang kanyang mensahe.
Wala silang ideya kung ano ang nangyayari noong sinabi nitong aalis siya kanina. Ngayong naipaalam na niya sa kanila ang nangyayari, gumaan na ang loob nila at hindi na nag-alala sa kanya. Nang umalis sina Harris, Meghan at Kelly kasama ang iba, lumipad si Alvin upang habulin si Marshall Emperor Shichi sa kanyang buong bilis. Papalapit siya ng papalapit kay Marshall Emperor Shichi. Sa kanyang kasalukuyang antas ng kakayahan nang wala ang kanyang espiritong sandata, sadyang hindi siya kalaban para sa Marshall Emperor Shichi. Si Marshall Emperor Shichi ay nasa 4th level Marshall Emperor stage kung tutuusin. Taliwas kay Alvin na lubos na umasa sa profundities na naintindihan niya, bukod sa profundities lang, mas umasa si Marshall Emperor Shichi sa kanyang origin energy. Iyon ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang lakas. Kung gagamit sila ng mga espiritong sandata, maliban kung ginamit niya ang Colossal Aerolite Arrow, walang buong tiwala si Alvin na talunin si Marshall Emperor Shichi. Si Marshall Emperor Shichi ay hindi gumagamit ng kahit anong spirit weapons habang siya ay pasulong na parang tumatakbo para sa kanyang buhay. Bagamat hindi rin gumamit si Alvin ng kahit anong spirit weapons, makapangyarihan na siya, kaya natalo niya ang takbo ni Marshall Emperor Shichi. Magtatagal ako para maabutin siya sa ganitong bilis. Lumipad sa kanyang buong bilis, nagsimula siyang sumimangot. Parang hindi siya kontento sa bilis niya ngayon. Dahil pakiramdam niya ay mas mabagal siya, kailangan niya ng isang paraan upang malutas ang isyo ng kanyang bilis. Matapos mag-isip, kumilos siya. Bigla niyang inabot ang magkabilang braso niya. Isang itim na busog ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay at masasabi ng isa na ang bowstring ay hindi pangkaraniwan. Samantala, isang ganap na itim na palaso ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Ito ay ang Royal Grade Spirit Archery Set na ginawa niya hindi pa gaanong katagal. Yumuko, gumuhit, at bitawan. Ang medyo simpleng paggalaw ay madaling dumating kay Alvin. Nang bitawan niya ang palaso sa kanyang kamay, ang tinte itim na palaso ay tila naging isang kidlat habang ito ay palm unit sa napakabilis na bilis. Naturally, iyon lang ang panimulang bilis nito. Nangangailangan ng buffering time ang arrow para mas bumilis pa. Nang pumutok ang arrow, sa wakas ay nakakilos si Alvin sa kritikal na sandaling iyon. Siya ay bumaril na parang kanyan, patungo sa kung saan papunta ang palaso. Dahil ang arrow ay kumukuha lamang ng acceleration, ang bilis nito ay hindi itinuturing na napakabilis. Sa makatuwid, ito ay isang piraso ng cake para maabutin ito ni Alvin. Matapos abutin ang palaso, hindi ito itinago ni Alvin. Sa halip, matatag siyang damapo dito. Sa pagkakataong iyon, tila umusbong ang kanyang mga paa sa palasong pinagdudusahan niya. Whoosh! Bumibilis pa rin ang palaso. Pabilis ng pabilis ang takbo nito kasama si Alvin na nagsusurf dito. Out of the blue, isang 5 kulay na light shield ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang defensive martial skill 9 Dragon's Barrier ang kanyang ginawa. Hinalonggan nito ang nakakatakot na malakas na hangin na humahampas sa kanya. Ang palaso ay nagpatuloy sa pagbilis kung saan siya nakatayo dito. Laban sa pagbilis, ang malakas na hangin na humahampas sa kanya ay kasing talas ng talam. Hindi niya ito mapipigilan nang hindi niya ginagawa ang kanyang defensive martial skill. Hindi nagtagal pagkatapos noon, naabutan ni Alvin ang Martial Emperor sa mag-ara na araw na kasing dali ng pay. Hindi lang niya naabutan si Martial Emperor Shichi, ngunit talagang nalampasan niya ito. Martial Emperor Volter. Nakarinig si Martial Emperor Shichi ng sipol na dumaan at nalampasan siya bago dumating sa harapan niya at humarang sa kanyang daraanan. Nagiba ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang malinaw kung sino iyon. Akala niya ay si Martial Emperor Volter ang nagbago ng isip at hinabol siya sa pagtatangkang patayin siya. Gayunpaman, nang huminto siya sa kanyang pagmamadali, napagtanto niyang hindi si Martial Emperor Volter ang humaharang sa kanyang daraanan. Ito ay ibang tao. Ikaw kasi. Si Martial Emperor Shichi ay nagkaroon muli ng matinding pagbabago sa ekspresyon habang nakanganga siya sa binata na nakasuot ng lila na nasa harapan niya na parang nakakita lang siya ng multo. Mukhang naaalala mo pa ako, Martial Emperor Shichi.
Sa sandaling iyon, inilagay ni Alvin ang palaso sa ilalim ng kanyang mga paapalayo at nagpasade sa hangin. Sa pangungutya na pumupuno sa kanyang tono, tumingin siya kay Martial Emperor Shi at mahinahong sinabi, "Siguradong masaya ako." Napaawang ang labi ni Martial Emperor Shi nang marinig ang sinabi nito. Imposibleng makalimutan niya ang binata na naka-purple sa kanyang harapan. Naalala niya ang lahat tungkol sa away nila mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nagtagumpay si Alvin na hamanin siya sa tulong ng isang secret technique mula sa isang tablet. Nagsagawa pa siya ng isang antas ng lakas na mas malakas kaysa kay Martial Emperor Shi mamaya. Sa kabutihang palad, nawala sa isip si Alvin pagkatapos noon. Kung hindi, ang Martial Emperor Shi ay maaaring naging alikabok sa Cloud Continent. Nang makita ang lalaki na humarap sa kanya, ang unang ginawa ni Martial Emperor Shi ay tumingin sa paligid. Gusto niyang makasigurado sa isang bagay. Nais niyang tiyakin na ang 2 young misses na lumikha ng anarkiya sa kanyang Lost Stone Forest ay wala doon. Wala siyang kalaban-laban kahit na ang mas mahina sa 2 young misses. Natural, walang ideya si Alvin kung ano ang iniisip ni Martial Emperor Shi. Tanong niya sa kanyang malalim na boses habang kumikinang ang kanyang mga mata, nasa Lost Stone Forest pa ba si Irish? Ang sakit at pag-aalala ay sumakit sa kanyang bituka nang maisip niya si Irish. Noon, nawalan siya ng malay bago niya nagawang iligtas si Irish mula sa Lost Stone Forest. Ayon kay Bart, nilisan niya ang Lost Stone Forest pagkatapos niyang mawala ng malay at iniwan si Irish. Kusang loob na pumunta si Irish sa Lost Stone Forest para sa kapakanan ng kanyang sekta, ngunit iniwan niya siya sa isang kritikal na oras. Bagamat ginawa niya iyon dahil nawalan siya ng malay, nakonsensya pa rin siya. Ngayong muli niyang kaharap si Martial Emperor Shi, ang tanging naiisip niya ay si Irish, hindi ang Devil Seal tablet na nawala sa kanya. Hindi tumugon si Martial Emperor Shi kay Alvin. Sa halip, may kumikinang nakislap sa kanyang mga mata habang siya ay malamig na napabulalas, "Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganoong kataas na antas ng iyong mga kakayahan sa buong taon. Sa tulong ng isang sandata ng espiritu, mas mabilis ka kaysa sa akin na walang sandata ng espiritu." Ang paghahangad na pumatay ay umaalingaw-ngaw sa kanyang mga mata. Isang bagay ang sigurado niya sa tanong ng binata na naka-purple. Sigurado siya na hindi pa nakikita ni Alvin ang babaeng nakadilaw at ang babaeng nakaitim. Kung hindi, imposibleng wala siyang ideya tungkol sa kinaroroonan ni Irish. Tinatanong kita. Nasa Lost Stone Forest pa ba si Irish? Lalong lumalim ang boses ni Alvin nang mapagtanto na hindi siya pinansin ni Martial Emperor Shi. Kung may mangyari kay Irish, ako, si Alvin ay wawakasan ang nawawalang bato mong kagubatan. Ang lilang balabal na nakapalibot kay Alvin ay nanginginig habang siya ay umungol. Kasabay nito, mas lalong humigpit ang hawak niya sa Royal Grade Spirit Archery Set. 5 kulay na kidlat ang pumaligid sa kanyang katawan na parang di mabilang na electric snakes na mabilis na gumagala sa kanyang katawan. Isang sulyap lang ang kinuha nito para mamangha ang sinumang nakatingin sa kanya. Tapusin ang nawawalang bato kung kagubatan. Ang banta ni Alvin ay nagulat sa Martial Emperor Shi noong una at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Napuno ng paghamak ang kanyang pagtawa. Sa tingin mo ba talaga magagawa mo iyon? Maaaring natakot siya kung kasama ni Alvin ang dalagitang nakadilaw o ang babaeng nakaitim. Gayunpaman, siya ay walang takot sa lalaki na nag-iisa sa kabila ng kanyang nakakatakot na bilis sa tulong ng isang sandata ng espiritu. Kung tutuusin, wala siyang mahiwagang tabletang iyon na maaasahan ngayon. Sa sandaling matapos magsalita si Martial Emperor Shi, ang mabangis na kinang na kumikinang sa mga mata ni Alvin ay lumitaw na parang mga electric snake. Kasabay nito ang paggalaw ng kanyang mga kamay sa bilis ng kidlat. Pinulot niya ang busog, iginuhit ang tali at naghanda sa pagbitaw. Napakakinis ng buong daloy ng kanyang mga galaw. 5 kulay na apoy ang umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Habang kumakalat ang apoy sa Royal Grade Spirit Archery Set sa kanyang mga kamay, karamihan sa mga spark ay natipon sa dulo ng arrow.
Ang enerhiya ay nagiging mas at mas condensed. Maya-maya, parang naging maliit na bola ng araw na sobrang liwanag na nakakasakit sa mata. Isang nakakatakot na aura ang sumunod na lumabas. Sa sandaling iyon, nawala ang ngiti sa mukha ni Martial Emperor Shi-Chi. Isang 7 talampakang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang kanyang quasi-royal grade spirit weapon spear. Ang enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan habang itinaas niya ang sibat habang ang enerhiya sa paligid nito ay parang mga sawa na mabilis na gumagapang, handang umatake anumang oras. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa ay isang magandang bagay, ngunit ito ay masama kapag ito ay naging kay-abangan. Nagawa mong makatakas noong isang araw, ngunit hindi ka magiging maswerte ngayon. Lumaki ang hangarin sa pagpatay kay Martial Emperor Shi-Chi dahil wala siyang ibang gusto kundi ang patayin si Alvin. Kinailangan niyang patayin siya. Kung hindi niya gagawin, siya ay mamamatay kapag nakilala ni Alvin ang dalawang young misses isang araw. Kinilig siya sa loob ng maalala ang babaeng nakasuot ng dilaw at ang babaeng nakaitim. Kung kaya niya, umaasa siya na hindi na niya ito makikita sa buhay niya. Gusto mo akong patayin? Depende yun kung ikaw, Martial Emperor Shi-Chi, ay may kakayahang gawin iyon. Napangiti si Alvin. Nang matapos siyang magsalita, umugong ang isang malakas na kalabog at nanginginig ang hangin na may kasamang panginginig. Ang mga bilog ng alon ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang malakas na kalabog ay nagmula sa bowstring na nasa kamay ni Alvin. Kasabay ng tunog ng salpukan, nabitawan ang palaso. 1294. Napakalaking aerolite arrow. Ang palaso sa kamay ni Alvin ay bumaril na parang kidlat. Napakabilis nito kaya hindi nakapag-react si Martial Emperor Shi-Chi sa oras. Whoosh! Fu! Emph! Ang tunog ng palaso na pumutok bago ito tumusok sa isang bagay at ang mahinang helenghing ng sakit ay halos magkasabay na narinig. Si Martial Emperor Shi-Chi na hindi nakareact sa oras ay hawak niya ang palaso na nakalabas sa kanyang kamay. Ang kanyang kamay na natusok ng palaso ay may nakakatakot at madugong sugat. Patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa sugat. Ang kanyang kamay ay nasugatan ng palaso. Whoosh! 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 Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Martial Emperor Shi-Chi dahil sa kanyang takot sa bilis at lakas ng kidlat ni Alvin. Kasabay nito, pinaputok muli ni Alvin ang palaso ng 3 beses na magkasunod. Ang palaso ay ang parehong palaso na una niyang pinalabas. Siya ay bumaril ng 4 na beses, at ang palaso ay bumalik sa kanya ng 4 na beses. Nangyari ang lahat sa isang kisap lang ng mata. Fu! 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 Ang kabilang braso at magkabilang binti ni Martial Emperor Shi-Chi ay may nakakatakot at madugong sugat. Ang kanyang mukha ay naging seryosong mapatla. Ikaw! Ikaw! Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin kay Alvin na may sakit. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang binata na nakasuot ng lila. Mahigit 1 taon pa lang ang lumipas mula nang huli silang magkita. Kahit na walang tulong ng misteryosong tableta, nakahijite na siya ng kanyang kakayahan ngayon. Nabaril siya ng unang araw dahil hindi siya nakapag-react sa oras. Nang maglaon, pinaputok ni Alvin ang palaso ng 3 beses na magkasunod. Bagamat sinubukan niyang iwasan ang palaso sa sandaling ito ay iputok, tila may mga mata ang palaso. Tinusok nito ang magkabilang braso at binti niya. Ang nakakatakot at makapangyarihang arrow skill ay nagdulot ng takot na nagmumula sa kanyang kaibuturan upang tumaas. Alam niya na ang binata na nakasuot ng purple na nauna sa kanya ay isang nagbagong tao. Hindi siya katapat ni Alvin. Paano? Paano ka naging makapangyarihan? Mahigit 1 taon na lang. Bagamat natatakot si Martial Emperor Shi-Chi, nakaramdam din siya ng ayaw. Ang taong parang langgam kumpara sa kanya noong hindi niya ginagamit ang tablet noong 1 taon ay tinalo siya sa sarili niyang kakayahan ngayon. Pakiramdam ni Martial Emperor Shi-Chi na parang sinayang niya ang kanyang buhay. Hindi pinansin ni Alvin si Martial Emperor Shi-Chi at binibigkas ang bawat salita na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasa Lost Stone Forest pa ba si Irish?
Baka sa kanyang mukha ang bakas ng hangarin na pumatay habang tinanong niya ang kanyang tanong. Nakapagdesisyon na siya. Hindi siya magpipigil kung mabibigo si Martial Emperor Shi-Chi na makipagtulungan sa kanya. Siya. Hindi, agad na sagot ni Martial Emperor Shi-Chi nang matapos magsalita si Alvin. Natakot siya ngayong nasaksihan niya ang kasalukuyang kakayahan ni Alvin. Wala siya doon. Nanlamig ang mukha ni Alvin nang muling dumagundong ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang 5 kulay na kidlat ay tumakbo ng talamak sa busog sa kanyang kaliwang kamay at ang palaso sa kanyang kanang kamay. Naglabas sila ng nakakatakot na aura. Kinuha siya ni Hugo, sabi kaagad ni Martial Emperor Shi-Chi habang nanginginig. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng imahe ng isang Martial Emperor powerhouse. Mas mukha siyang sugatang aso. Hugo. Sumimangot si Alvin. Si Hugo ang unang revered elder ng Hidden Fog Island. Ang kanyang posisyon ay nasa ibaba lamang ng 3 island master sa Hidden Fog Island. Noon, pumunta siya sa Lost Stone Forest bilang messenger ng Hidden Fog Island para ipaalam sa akin na ang Hidden Fog Martial Competition ay ipapasulong, Martial Emperor Shi-Chi. Planado, dapat nasa Hidden Fog Island ang partner mo ngayon. Irish. Nasa Hidden Fog Island siya. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi, naging solemn na siya. Nagtanong siya sa kanyang malalim na boses, nagsasabi ka ba ng totoo? Kung hindi ka maniniwala sa akin, handa akong gawin ang panunumpa ng 99 Heavenly Tribulation. Kung magsinungaling ako, papatayin ako ng parusang kidlat, sabi ni Martial Emperor Shi-Chi. Sa wakas ay naniwala si Alvin sa kanya. Gaman ang pakiramdam niya matapos marinig ang mga sinabi nito. Maayos naman si Irish. Bukod dito, naniniwala siyang makikilala niya si Irish sa lalong madaling panahon hanggat nasa Hidden Fog Island pa ito. Magandang balita ito sa kanya. Hindi ko pa nasasabi kina Kelly at Little Megan ang tungkol kay Irish. Dapat okay lang si Kelly, pero hindi ako sigurado kung magagalit si Little Megan. Nalungkot si Alvin nang maisip niya si Megan na maaaring magselos. Alam na alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin kay Irish. Nagkaroon din siya ng damdamin para kay Irish pagkatapos ng mga taon na magkasama. Napagtanto niyang sinakop ni Irish ang isang bahagi ng kanyang puso na kapareho ng halaga ni Kelly at Megan nang hindi alam kung kailan. Samantala, si Martial Emperor Shi-Chi ay umaaligid sa ere. Marami na siyang na-recover pagkatapos uminom ng healing medicinal pill. Gayunpaman, magtatagal bago tuluyang gumaling ang mga butas niyang paa. Ang healing medicinal pill na kakainom lang niya ay grade 1 life recovery pill lang kung tutuusin. Kung mayroon siyang royal grade resurrection pill ni Alvin, ang gayong mga menor de edad na pinsala ay gagaling sa isang kisap mata lamang. Bagamat medyo naka-recover na si Martial Emperor Shi-Chi, hindi siya nang ahas na umalis. May masalimuot na ekspresyon ang mukha niya nang tumingin siya sa binata na naka-purple. Napuno siya ng takot. Isang taon na ang nakararaan, maaaring labanan siya ng binatilyong ito na nakasuot ng lila sa tulong ng lihim na pamamaraan mula sa misteryosong tableta. Makalipas ang isang taon, hindi na niya kailangan ng anumang lihim na pamamaraan at natalo siya sa kanyang kakayahan lamang. Di nagtagal, nanumbalik si Alvin sa kanyang katinoan. Tumingin siya kay Martial Emperor Shi-Chi at nagtanong sa kanyang malalim na boses, nasaan ang Devil Seal Tablet ko? Devil Seal Tablet. Nang marinig ni Martial Emperor Shi-Chi ang mga salita ni Alvin, tumibok ang kanyang puso at napuno ng pait. Nangyari na rin sa wakas ang bagay na pinakakinakabahan niya. Noong una, naisip niya kung mabubuhay siya, makukuha niya ang misteryosong tablet mula kay Lawrence kung hindi maalala ni Alvin ang tablet. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto niya. Naalala ni Alvin ang misteryosong tablet. So, tinatawag itong Devil Seal Tablet. Napabuntong hininga si Martial Emperor Shi-Chi. Wala sa akin ang Devil Seal Tablet. Pilit na ngumiti si Martial Emperor Shi-Chi habang nakaharap si Alvin na nakatitig sa kanya. Wala sa iyo. Napangiti si Alvin. Natural, hindi siya naniniwala sa mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi. Anong klaseng biro iyon?
Si Martial Emperor Shi ang may-ari ng Lost Stone Forest. Nalaman niya ang nakakagulat na sekretong nakatago sa Devil Seal Tablet noong nag-away sila dati. Naiwan niya ang Devil Seal Tablet sa Lost Stone Forest. Ngayon, sinabi ni Martial Emperor Shi na wala sa kanya ang tablet. Sinong maniniwala dyan? Wala talaga sa akin. Si Martial Emperor Shi ay may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Nahuhulaan niya ang mga iniisip ni Alvin. Aaminin ko na sa akin ang Devil Seal Tablet noong umalis ka noon. Gayunpaman, habang pinag-aaralan ko ang tablet, nalinlang ako ni Lawrence. Pinalitan niya ng peke ang tunay na Devil Seal Tablet at inalis ang tunay na tableta. Masusumpa ko rin ang 99 Heavenly Tribulation. May bakas ng pagpatay na layunin sa mga mata ni Martial Emperor Shi nang magsalita siya. Natural, hindi ito nakatutok kay Alvin. Ang layunin ng pagpatay ay nakadirekta sa kanyang taksil na direktang disipulo, si Lawrence. Lawrence. Sumimangot si Alvin. Siya ang nagdala kay Irish sa Lost Stone Forest mo. Hindi ba siya ang direktang disipulo mo? Siya ang aking direktang disipulo. Gayunpaman, mula sa sandaling nilinlang niya ako at kinuha ang Devil Seal Tablet, hindi na siya ang aking direktang disipulo. Hindi na siya kabilang sa Lost Stone Forest, sabi ni Martial Emperor Shi. Nagawa mo bang mahanap siya? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Hinanap ko siya, ngunit wala itong nagawa. Gayunpaman, nakita ko siya ngayon, matapat na sabi ni Martial Emperor Shi. Maaari niyang hulaan ang layunin ni Alvin na narito. Dapat nandito siya para sa Hidden Fog Martial Competition. Makikilala ni Alvin si Lawrence kahit na hindi niya ibunyag ang impormasyong ito sa kanya. Kaya naman, nagpa siyang sabihin sa kanya. Maaari siyang makakuha ng pabor kay Alvin sa ganitong paraan. Sino ang nakakaalam, maaaring iligtas ni Alvin ang kanyang buhay. Nakita mo siya ngayon. Nasa Hidden Fog Island siya. Tanong ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Medyo nagulat siya. Oo. Tumango si Martial Emperor Shi. Nasa Hidden Fog Island siya. Nandito siya para sa Hidden Fog Martial Competition kasama ang isang Martial Emperor powerhouse mula sa Cloud Continent. Hindi mo nakuhang muli ang Devil Seal Tablet. Sumimangot si Alvin. Ang Martial Emperor na kasama niya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ibinunyag ni Martial Emperor Shi ang lahat, kasama ang banta ni Lawrence, ang kanyang plano, at ang kanyang takot kay Martial Emperor Volter. Martial Emperor Volter. Tumango si Alvin at casual na sumulyap kay Martial Emperor Shi. Dahil napaka-cooperative mo, hindi kita papatayin ngayon. Sana hindi mo na ako sasaktan. Kung hindi, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Matapos malaman ang kinaroroonan ni Irish at ng Devil Seal Tablet, si Alvin ay sabik na pumunta sa lugar ng Hidden Fog Martial Competition. Sigurado siyang naroon ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, iba ang espekulasyon niya para kay Irish. Dahil si Irish ay kinuha ng unang revered elder ng Hidden Fog Island. Kahit na hindi siya lumahok sa Hidden Fog Martial Competition ngayon, tiyak na nandoon siya, haka-haka ni Alvin. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay hindi lamang si Irish, kundi maging ang unang revered elder Hugo ng Hidden Fog Island ay umalis sa isla dahil sa ilang kadahilanan. Naghanda si Alvin na umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, pinigilan ni Martial Emperor Shi si Alvin. May iba pa ba? Sumimangot si Alvin. May utang ako sa iyo dahil hindi mo ako pinatay ngayon. May dapat akong sabihin sa iyo, sabi ni Martial Emperor Shi. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang si Alvin ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Sa totoo lang, dalawang makapangyarihang Demon Emperor powerhouse ang dumating sa Lost Stone Forest ko hindi pa gaanong katagal. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Lumalim ang pagkunot ng noo ni Alvin. Wala siyang panahon para makinig sa walang kwentang daldal ni Martial Emperor Shi. Nandyan sila para sa iyo. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Martial Emperor Shi ay nagulat kay Alvin. Nandyan sila para sa akin. Sino sila?
Dalawang Demon Emperor powerhouses. Sa naalala niya, parang wala siyang alam na kapangyarihan ng Demon Emperor. Hindi ko alam kung sino sila. Isang dalaga at isang babae. Ang dalaga ay nakasuot ng dilaw at mukhang mga 15 o 16 habang ang maliit na babae ay nakasuot ng puti at mukhang malikot. 1295. Babae na nakadilaw. Malikot. Isang pamilyar na figure ang agad na lumitaw sa isip ni Alvin pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi. Nympha. Bumalik na si Nymphe. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ang babaeng nakasuot ng dilaw ay malamang na si Holland Nympha. Tumingin siya kay Martial Emperor Shi-Chi at nagtanong, paano ang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit? Mayroon bang mga kakaibang katangian? Paano siya hinarap ng babaeng nakasuot ng dilaw? Matagal bago maalala ni Martial Emperor Shi-Chi bago niya tuluyang sinabi, tinawag siyang Little White ng babaeng nakasuot ng dilaw. Maliit na puti. Napailing si Alvin. Nanghuhula lang siya kanina na ang babaeng nakasuot ng dilaw ay si Holland Nympha. Gayunpaman, sigurado na siya ngayon. Hindi ba ang Little White ang munting puting sawa noon? Mukhang nagawa ni Little White na mag-transform bilang isang tao. At naganyong maliit siyang babae. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Alvin. Ang maliit na bagay noon ay lumaki na, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting sentimental. Dala ni Nympha si Little White. Siguro kung sumama ang Little Black at Little Gold. Hindi maiwasan ni Alvin na isipin ang dalawa pang maliliit na kasama nang isipin niya ang tungkol kay Nympha at Little White. Ang dalawang maliliit na kasama ay natural na maliit na itim na sawa at ang maliit na gintong daga. Noon, ang tatlong maliliit na bata ay naiwan kay Nympha. Ilang taon na silang wala. Matapos marinig ni Alvin na nakabalik na sila, muling lumitaw ang mga alaalang nakatago sa kaibuturan ng kanyang isipan. Pagkatapos natin sa mga usapin sa Overseas Saint Islands, ibabalik ko sina Kelly, Little Megan, at Irish sa Cloud Continent. After so many years, miss ko na talaga sila. Nagplano si Alvin sa kanyang puso. Ang figure ni Holland Nympha at ang mga figure ng tatlong maliliit na tao ay sunod-sunod na nag-flash sa kanyang isipan. Ayon sa mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi, parang si Nympha ay ganoon pa rin. Kung tungkol sa tatlong maliliit na tao, natatakot ako na hindi ko na sila makilala ngayon dahil sila ay nag-transform sa mga tao. Tumibok ang puso ni Alvin nang maisip niya ito. Sinabi mo na sila ay Demon Emperor powerhouses. Naalala ni Alvin ang mga naunang sinabi ni Martial Emperor Shi-Chi at tumingin sa kanya. Ang babaeng nakasuot ng dilaw ay ang pinuno ng dalawa. Madaling natalo ako ng batang babae na nakasuot ng puti. Sa kanyang lakas, maaari niya akong patayin kung gusto niya. Mapait na ngumiti si Martial Emperor Shi-Chi at sinabing, ano sila kung hindi sila mga Demon Emperor powerhouses? Bagamat maaaring mapanatili ng mga martial artist ng tao ang kanilang hitsura pagkatapos makapasok sa martial monarch stage, ang batang babae na nakasuot ng dilaw ay mukhang 16 o 17 taong gulang lamang. Posible bang makapasok ang isa sa martial monarch stage sa 15 o 16 na taong gulang at mapanatili ang kanyang kabataang hitsura? Kung tungkol sa maliit na batang babae na nakasuot ng puti, hindi siya mukhang mas matanda sa 10 taong gulang. Mas malabong makapasok ang isa sa martial monarch stage bago ang edad na 10. Kaya naman sigurado siyang mga demonyo sila na nagbagong anyo bilang tao. Napakalakas ni Little White. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang maliit na puting sawa. Sa kanyang pananabik, iniwan ni Alvin ang Martial Emperor Shi-Chi at tumalikod upang abutin ang mga tao mula sa Lazarus Peak. Nakakagulat. Kahit si Little White ay nakapasok sa Martial Emperor stage at naging Demon Emperor powerhouse. Ito ay marahil ay pareho para sa Little Black at Little Gold, dapat ay naging Demon Emperors din sila. At si Nympha din. Medyo naging sentimental si Alvin nang maisip niya ang malikot na babaeng nakadilaw na nakadamit.
Naalala pa niya na nakilala niya si Holland Nympha sa 7-star sword sect ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sa oras na iyon, nahulaan niya na si Holland Nympha ay malamang na isang batang miss mula sa isang mayamang pamilya at isang malakas na puwersa sa Darkan Dynasty. Nang maglaon, natuklasan niya na si Holland Nympha ay hindi mula sa Darkan Dynasty. Pagkatapos, inakala niya na si Holland Nympha ay mula sa sinaunang Holland clan ng Cloud Continent, ngunit parang hindi iyon. Si Nympha ay hindi dapat mula sa Cloud Continent. Dalawa lang ang posibilidad. Siya ay mula sa Overseas Saint Islands o sa Dao Marshall Saint Land. Sa pagitan ng dalawang posibilidad, mas pinili ni Alvin ang huli. Si Holland Nympha ay mula sa Dao Marshall Saint Land. Dao Marshall Saint Land. Sa opinyon ni Alvin, ito ay isang kakaibang lugar na puno ng mga hindi alam. Mayroong maraming powerhouses doon, kahit na ang Cloud Continent's Martial Emperor powerhouses ay katumbas lamang ng isang innate void restoration stage na martial artist doon. Ang innate void restoration stage ay wala sa Dao Marshall Saint Land. Pamilyar si Alvin sa ilang bagay sa Dao Marshall Saint Land salamat sa kaluluwa ni Bart na nakatago sa kanyang katawan. Sinabi ni Bart na siya ay isang powerhouse ng Saint Stage. Ang puso ni Alvin ay kasing kalmado ng dagat na kasalukuyang nililipad niya. Hindi niya naabutan ang mga tao mula sa Lazarus Peak dahil ang mga tao mula sa Lazarus Peak ay nakarating na sa venue ng Hidden Fog Martial Competition. Ito ay ginanap sa isang malawak at tahimik na lugar ng dagat. Sa kasalukuyan, ang kalangitan sa itaas ng lugar na iyon ay puno ng mga tao, ito ay siksikan. Hindi maiwasan ni Alvin na magtaka kung narito ang lahat mula sa Hidden Fog Island. Mabilis na nahanap ni Alvin ang dalawang babae at ang mga tao mula sa Lazarus Peak at lumipad papunta sa kanila. Naresolba mo na ba? Nakangiting tanong ni Harris. Tumango si Alvin. Samantala, sa isang lugar na malapit sa kanila, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lawrence, na nakatayo sa likod ng Martial Emperor Volter at ng grupo ng mga tao mula sa Thundercloud Peak. Bakit siya nandito? Malungkot ang ekspresyon ni Lawrence habang nakatitig sa binata na nakasuot ng lila sa di kalayuan. Natural na pamilyar siya sa binata na nakasuot ng purple. Si Alvin ang nakapasok sa Lost Stone Forest at sinubukang iligtas si Irish na kanyang inagaw. Ang sect leader ng Alvin sect, Alvin. Nang makita niya si Alvin, naisip niya kaagad ang matinding labanan sa pagitan nina Alvin at Martial Emperor Shi-Chi. Tama. Nasa kamay ko na ang stone tablet niya, hindi na siya umasa sa stone tablet. Wala akong dapat ikatakot. Di nagtagal, huminahon si Lawrence. Isantibi ang katotohanan na ang kanyang kalaban ay hindi na umasa sa mahiwagang stone tablet at gumamit ng lihim na pamamaraan, ang kanyang lakas ay hindi na tulad ng dati. Sa kasalukuyan, nakalusot na siya sa Martial Emperor stage. Ang kanyang lakas ay bumuti ng husto kumpara sa nakaraan. Matagal ko nang pinag-aralan ang stone tablet pero hindi ko pa rin maisip ang mga sekreto nito. Parang kahit ang mga Diyos ay tinutulungan ako sa pag-akay sa kanya papunta sa akin. Ang mga tingin ni Lawrence kay Alvin ay biglang lumiwanag na parabang nakakita siya ng isang napakahalagang kayamanan. Dati, nasaksihan niya ang naka-purple na binata gamit ang secret technique mula sa bato at ang kapangyarihang ipinagkaloob nito sa kanya. Kaya naman, napagpasyahan niya na ang kanyang kalaban ay marunong gumamit ng stone tablet. Kapag natutunan ko na kung paano gamitin ang stone tablet at ang secret technique, kasabay ng aking kasalukuyang cultivation, kahit na ang Martial Emperor Volter ay hindi magiging katapat ko. Hindi maiwasan ni Lawrence na matuwa nang maisip niya ito. Habang si Lawrence ay nakatitig kay Alvin na may kumikinang na mga mata, si Alvin ay nakatingin din sa kanya. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ni Alvin bago siya lumingon para tingnan ang matandang nakatayo sa harapan niya. Siya ang master ng Thundercloud Peak, Martial Emperor Volter. Kuya Yang. Tumingin si Alvin kay Harris at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, yung Martial Emperor Volter. Napakalakas ba niya? Napakalakas. Kahit na hindi alam ni Harris kung bakit biglang naging interesado si Alvin kay Martial Emperor Volter, tumugon pa rin siya.
Sa lahat ng kilalang Martial Emperor powerhouses sa Cloud Continent, ang lakas ni Martial Emperor Volter ay kapantay ng Martial Emperor Holland. Pareho silang nasa top 3 sa pinakamalakas na Martial Emperors. Malakas kaya? Nagulat si Alvin nang marinig niya iyon. Nasaksihan niya ang lakas ni Martial Emperor Holland, napakalakas niya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na hindi gamitin ni Martial Emperor Holland ang kanyang spirit weapon at binigyan siya ng pagkakataong gamitin ang Colossal Aerolite Arrow, siya ay magiging pantay na tugma sa kanya. Nagawa niyang basagin ang Martial Emperor Holland 7 and Earth wipeout gamit ang kanyang arrow dati dahil hindi handa si Martial Emperor Holland. Kung itinutok niya ang kanyang arrow kay Martial Emperor Holland, sana ay nabawi niya ang kanyang katinoan sa oras at ginamit ang kanyang spirit weapon para harangan ang putok na iyon. Kapag ginamit ni Martial Emperor Holland ang kanyang spirit weapon, magiging madali ang pagpatay sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay katumbas ng lakas ng Martial Emperor Holland noong hindi niya ginagamit ang kanyang spirit weapon. Siya ay mas malakas kaysa sa isang 4th level Martial Emperor Stage Martial Artist ngunit mas mahina kaysa sa isang ordinaryong 5th level Martial Emperor Stage Powerhouse. Mukhang ang tanging pag-asa ko ay maghintay na magsimula ang Hidden Fog Martial Competition para makalaban ko itong Lawrence. Saka lang ako magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya at agawin ang Devil Seal Tablet, lihim na naisip ni Alvin. Kasama si Martial Emperor Volter, hindi niya sila direktang labanan. Kung hindi, baka mamatay siya. Samantala, iniisip din ni Lawrence kung paano siya makakahanap ng pagkakataong pagbabantaan si Alvin para ibunyag niya ang mga sikreto ng misteryosong Stone Tablet. Biglang umalangaw-ngaw mula sa di kalayuan ang tunog ng sipol ng hangin. 6 na figure ang lumilipad patungo sa kanila mula sa malayo, papalapit ng papalapit. Sa 6 na tao, nangunguna ang isang binata na nakasuot ng berdeng damit. May hawak siyang folding fan sa kanyang kamay at nakasuot ng silk kerchief sa kanyang ulo. Mukha siyang scholar na nagpapakita ng banayad at banayad na kilos. Isang matandang lalaki, isang medyo may edad na, at 3 binata ang sumunod sa kanyang likuran. Ang 6 sa kanila ay mukhang makapangyarihan at nagbigay ng matinding pang-aapi nang lumapit sila. Maraming tao ang nabigla hanggang sa hindi na sila makahinga. 5 Martial Emperor Stage Powerhouses. Nagulat si Alvin sa 5 tao sa likod ng batang scholar. Sadyang hindi pinahina ng 5 ang kanilang aura at ang kanilang cultivation base sa Martial Emperor Stage. Hanggat ang isa ay nasa itaas ng Martial Emperor Stage, mararamdaman nila ito. May problema. Dapat 6 sila. Hindi nagtagal, dama po ang mga mata ni Alvin sa batang scholar sa pangunguna na napapaligiran ng 5 powerhouse ng Martial Emperor. Dapat ay nasa Martial Emperor Stage din siya. Bukod dito, tiyak na mas malakas siya kaysa sa 5 powerhouse ng Martial Emperor. Siya ang 3rd Island Master ng Hidden Fog Island. Hulaan ni Alvin sa loob. Batay sa kanyang nalalaman, ang Hidden Fog Martial Competition ngayon ay pinangunahan ng 3rd Island Master ng Hidden Fog Island. Sa sandaling ito, isang boses na puno ng paghanga ang malinaw na narinig ni Alvin. Martial Emperor Wesley. 1296. Ang boses na puno ng paghanga ay mula kay Martial Emperor Lazarus Harris. Martial Emperor Wesley. Nang muling dama po ang tingin ni Alvin sa batang scholar, bigla niyang napagtanto na ang kalaban ay hindi ang 3rd Island Master ng Hidden Fog Island. Gayunpaman, ang isang taong hinahangaan ni Harris ay hindi maaaring kasing simple nang nakikita niya. Dapat pansinin na kahit na si Harris ay humarap kay Martial Emperor Volter o Martial Emperor Holland, hindi siya nagpahayag ng ganoong ekspresyon. Nakikita niya na talagang hinahangaan ni Harris si Martial Emperor Wesley mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, may isang bagay na hindi alam ni Alvin. Maging ang salitang Xuan, mula sa marangal na titulo ni Harris, Lazarus, ay kinuha mula sa titulong karangalan ni Martial Emperor Wesley. Sa isang salita lang nagkaiba sina Lazarus at Wesley. Kinakatawan nito ang paghanga ni Harris kay Martial Emperor Wesley. Pagbati, Panginoon Wesley. Di nagtagal, nasaksihan ni Alvin ang isang nakagigimbal na eksena.
Nakita niya na karamihan sa mga kapangyarihan ng Martial Emperor ng Cloud Continent, kabilang si Heres, Martial Emperor Lazarus, ay yumuko at binati ang batang iskolar. Maging si Martial Emperor Volter at Martial Emperor Holland ay walang exception. Yumuko rin sila sa batang scholar. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng maraming tao. Itong Martial Emperor Wesley. Sino ba talaga siya? Nagulat ang kanilang mga puso. Natural, may ilang nakarinig tungkol sa Martial Emperor Wesley. Si Martial Emperor Wesley ang isang Martial Emperor sa Cloud Continent. Kinakatawan niya ang rurok ng sangkatauhan sa Cloud Continent. Ang isang Martial Emperor sa Cloud Continent. Maraming tao ang nagulat muli nang may nagpakilala kay Martial Emperor Wesley. Siya pala ang isang Martial Emperor on Cloud Continent, Martial Emperor Wesley. Narinig ko na ang ilan sa Martial Emperor powerhouse ng Cloud Continent na binanggit siya dati. Ang kanyang cultivation base ay nasa itaas ng 7th level Martial Emperor stage, sabi ng isang martial artist ng Hidden Fog Island. 7th level Martial Emperor stage. Ibig bang sabihin ay maihahambing siya sa 3rd Island Master ng ating Hidden Fog Island? Marami sa mga martial artist ng Hidden Fog Island ang nagtatakang nagtanong. Nagkaroon ng chismis sa Hidden Fog Island na lahat ng 3 Island Masters ay nasa itaas ng 7th level Martial Emperor stage. Tunay na malalim ang kanilang lakas. Hindi ko talaga masabi. Isang mukhang mahinang batang iskolar ang talagang Isang Martial Emperor ng Cloud Continent, isang grupo ng Hidden Fog Island martial artist ang nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Baka sa mukha nila ang gulat. Isa sa lahat ng Martial Emperors. Nang marinig ni Alvin ang mga bulong sa kanyang paligid, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang nakatitig sa batang iskolar, si Martial Emperor Wesley, na nakangiti sa lahat ng kapangyarihan ng Martial Emperor. Itong Martial Emperor Wesley ay ang isang Martial Emperor sa Cloud Continent. Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang kasalukuyang katayuan sa Cloud Continent ay katumbas ng Rebirth Martial Emperor 20,000 taon na ang nakalilipas? Nakaramdam ng pagtataka si Alvin sa kanyang puso. Haha! Wesley, maaga kang dumating. Bago na balik ang katinoan ni Alvin, isang nakabubusog na tawa na parang umaalingaw-ngaw na kampana ang dumating mula sa malayo. Kasing lakas ng kulog. Marami sa mga martial artist ng Hidden Fog Island na may mas mababang cultivation base ay agad na nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Nabasag pa ang eardrums ng ilan, lumalabas ang dugo sa tenga. Nang huminto ang halakhak na tila isang kampanang umuugong, isang bugzo ng malakas na hangin ang dumaan. Isang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Ito ay isang matipunong lalaki na may kulot na balbas na nakasuot ng tansong baluti. Ang kanyang mukha ay mabangis, ang kanyang balakang ay kasing lakas ng isang oso, at ang kanyang likod ay kasing lambot ng isang tigre. Siya ay nakatayo doon na parang isang bakal na tore at nagbigay ng pakiramdam ng pang-aapi. Ang mga may mababang cultivation base ay nahirapang huminga. Matapos ang matipunong lalaki na may kulot na balbas ay may lumitaw pang 10 tao sa likuran niya. Ang 3 sa kanila ay bahagyang tumayo sa harapan habang ang natitirang 7 ay nakatayo sa likod. Katanji tanging ipinakita nito ang kanilang mga pagkakakilanlan at katayuan. Taong Wu. Tumanggaw si Martial Emperor Wesley bilang pagbati sa matipunong lalaking may kulot na balbas. Ang matipunong lalaki na may kulot na balbas na kilala bilang Marduk ay tahasang nagsabi, "Wesley, natalo ako sa iyo 3 taon na ang nakakaraan. Sa tingin ko marami na akong pinagbuti sa loob ng 3 taon na ito. Kailan tayo muling lalaban? Gusto pa rin kitang talunin at tabyusan ang sarili ko." Pagkatapos niyang magsalita, ang grupo na kakaalam lang tungkol kay Martial Emperor Wesley, kasama si Alvin, ay maaari pa ring mapanatili ang kanilang katahimikan. Gayunpaman, ang iba ay natigilan. Ang pagkabigla ay halata sa mga mukha ng iba pang mga powerhouse ng Martial Emperor at mga powerhouse ng Demon Emperor, kabilang sina Heres, Martial Emperor Volter, Martial Emperor Holland, at Martial Emperor GS, na nakaalam tungkol sa background ni Martial Emperor Wesley.
Demon Emperor Marduk. Ang No. Isang Demon Emperor sa Cloud Continent. Natalo siya kay Lord Wesley 3 taon na ang nakakaraan. Maraming tao ang nagulat. Maging ang 10 tao na nakatayo sa likod ng Demon Emperor Marduk ay mukhang nabigla. Malinaw na ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Demon Emperor Marduk tungkol dito. Mukhang si Martial Emperor Wesley at Demon Emperor Marduk lang ang nakakaalam nito. Gayunpaman, mukhang tunay na tao si Demon Emperor Marduk dahil kaya niyang magsalita tungkol dito ng tapat sa harap ng napakaraming tao. Pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan ni Alvin ang sitwasyon. Manhu, nanalo lang ako ng maliit na margin sa laban ng iyong 3 taon na ang nakakaraan. Kung gusto mong lumaban muli, handa akong obligado. Gayunpaman, kailangan nitong maghintay hanggang matapos ang Hidden Fog Martial Competition. Nakangiti pa rin si Martial Emperor Wesley kahit na humarap sa hamon ni Demon Emperor Marduk. Sige. Mabilis na tumango si Demon Emperor Marduk bago siya at ang kanyang 10 disipulo ay tumayo sa gilid. Panginoong Marduk. Panginoong Marduk. Sa oras na ito, yumuko ang Demon Emperor powerhouses mula sa Cloud Continent patungo kay Demon Emperor Marduk. Ang katayuan ni Demon Emperor Marduk sa mga demonyo sa Cloud Continent ay katumbas ng status ng Martial Emperor Wesley sa mga tao sa Cloud Continent. Isang Martial Emperor powerhouse mula sa Cloud Continent na dumating upang magtanim sa Hidden Fog Island ay bumulalas, hindi ko akalain na natalo ni Lord Wesley ang Demon Emperor Marduk 3 taon na ang nakakaraan. Ibig bang sabihin, si Lord Wesley ay higit pa sa No. Isang Martial Emperor sa Cloud Continent, siya talaga ang No. Isa na tao ngayon sa Cloud Continent. No. Isa sa Cloud Continent. Sa ilang sandali, hindi lamang ang grupo ng mga tao mula sa Cloud Continent ay tumingin kay Wesley bilang paghanga, ngunit maging ang mga tao mula sa Hidden Fog Island ay tumingin kay Wesley bilang paghanga. Itong Martial Emperor Wesley ay talagang Loki. Kahit ang 5 tao sa likod niya ay hindi alam na natalo niya si Demon Emperor Marduk. Matagal nang napansin ni Alvin ang gulat na ekspresyon sa mga mukha ng 5 powerhouse ng Martial Emperor na nakatayo sa likod ng Martial Emperor Wesley. Halatang nabigla rin sila sa revelasyong ito. Sa oras na ito, bukod sa 10 tao mula sa Lost Stone Forest na umalis kasama si Martial Emperor Shi-Chi, halos lahat mula sa Cloud Continent na dumating upang lumahok sa Hidden Fog Martial Competition ay narito. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay para sa Third Island Master. Ang Hidden Fog Martial Competition ay opisyal na magsisimula kapag dumating na ang Third Island Master, sabi ng maraming martial artist ng Hidden Fog Island. Mukhang hindi pa dumarating ang mga pangunahing disipulo ng ating Hidden Fog Island. Parang may nakapansin dito. Maraming Inner Island Disciples at Outer Island Disciples ang pumunta para manood. Pero wala pa kaming nakitang Core Disciples. Ang mga alagad ng Hidden Fog Island ay pinaghiwalay sa 3 grupo. Sila ang mga pangunahing disipulo, mga disipulo sa loob ng isla, at mga disipulo sa labas ng isla. Maaari silang makilala sa pamamagitan ng order token na dinadala nila sa kanilang mga baywang. Maraming disipulo sa loob ng isla at disipulo sa panlabas na isla, ngunit wala sa mga pangunahing disipulo ang makikita. Nandito na sila. May sumigaw bago narinig ang sipol ng hangin sa di kalayuan. Kasabay ng tunog ng pagsipol ng hangin, lumitaw ang ilang figurang naglalakbay sa bilis ng kidlat. Sa isang iglap lang, dumating na ang mga figure. Ang lahat ng mga taong ito ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay may order token sa kanilang mga baywang na nakaukit ng salitang core. Malinaw na sila ang mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. Nagliwanag ang mata ng isa sa mga pangunahing disipulo na para bang may natuklasan siya. So, kasunod nito, dumating siya sa harap ng grupo ng mga tao mula sa Holland Valley at tumingin kay Martial Emperor Holland. Nakangiti niyang sabi, Senior Holland. Young Master Chen, sabi ni Martial Emperor Holland. Siya ay lubhang magalang nang kausapin ang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island na iyon. Ito ay dahil mayroon siyang isa pang nakakagulat na pagkakakilanlan.
Bukod sa pagiging pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island, siya rin ang nag-iisang anak na lalaki ng Second Island Master. Bukod dito, mayroon lamang siya sa Second Island Master noong siya ay matanda na. Dahil dito, kitang-kita ang pagmamahal ng Second Island Master of Hidden Fog Island para sa kanyang anak. Senior Holland. Nasaan ang dalawang junior sisters? Ang taong nakatayo sa harap ng Martial Emperor Holland ay ang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island, si Caesar. Sa mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island, maaaring hindi si Caesar ang pinakamalakas, ngunit tiyak na siya ang pinakamalaswa. Mula nang matuklasan ni Caesar na ang Holland Valley ay may dalawang napakagandang babaeng disipulo, pinagnanasaan niya sila. Tungkol naman sa kasintahang babae ng dalawang alagad na babae, hindi niya ito inabala. Sa kanyang palagay, maaari niya lamang itong patayin. Nang magsalita si Caesar Chen, sinimulan niyang hanapin ang mga babae sa likod ng Martial Emperor Holland. Gayunpaman, mayroon lamang 8 tao na nakatayo sa likuran niya, at lahat sila ay mukhang pangkaraniwan sa kanya. Hindi sila interesado sa kanya. Young Master Chen, natatakot ako na hindi ko matutupad ang pangako ko noong araw na iyon. Napabuntong hininga si Martial Emperor Holland. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Caesar. Senior Holland, anong ibig mong sabihin? Nagsisisi ka ba sa desisyon mo? Noon, agad na pumunta si Caesar kay Martial Emperor Holland at hiningi ang kanilang mga kamay sa kasal nang marinig niyang mayroong dalawang napakagandang babae sa ilalim ng Martial Emperor Holland. Nangako sa kanya si Martial Emperor Holland, pero ngayon, sinasabi niyang hindi niya matutupad ang pangako. Hindi ko pinagsisisihan. Nadala ang aking mga disipulo at tumakas kasama ang isang batang lalaki mula sa Lazarus Peak. Nilisan na nila ang Holland Valley. Hindi ko na mapagpasyahan ang mga bagay na ito para sa kanila. Habang nagsasalita si Martial Emperor Holland, tumingin siya sa mga tao mula sa Lazarus Peak. Sinundan ni Caesar ang linya ng paningin ni Martial Emperor Holland. Sa isang tingin, napatulala siya. Diyos! May mga ganitong kagandahan sa mundo. Dalawang magandang figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Caesar. Siya ay ganap na natulala. Nakasuot ng lavender blouse ang isa sa mga babae. Siya ay may mahaba, umaagos na buhok at isang jade belt na nakapulupot sa kanyang slim waist. Bagamat nakatikip ang kanyang balingkinitang mga binti, hindi nito naitago ang kanyang walang katulad na kagandahan. Ang halos perpektong mukha niya, lalo na, ay nakakasilaw. Isang pares ng hubog na kilay, makahulugang mga mata, matangkad at tuwid na ilong, at parang cherry na bibig. Lahat ng ito ay umaakit kay Caesar. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.